Pinoy na 5 years OFW, ipinagpalit ng nobya sa boss nito. Pero nagpayaman siya upang maghiganti. Ang tilaok ng manok sa madaling araw ay madalas na nasasapawan ng ugong ng mga dambuhalang truck at bus na bumabaybay sa kahabaan ng kalsada malapit sa tinitirhang dampa ni Nonoy. Sa bawat pagsikat ng araw, bago pa man magkaroon ng kulay ang langit, gising na ang kanyang diwa. Walang alarm clock si Nonoy. Ang kanyang orasan ay ang mismong bigat ng buhay na kailangan niyang pasanin araw-araw. Sa edad na 24, ang kanyang muka ay kakikitaan na ng mga guhit ng maagang pagkamature, bunga ng mga karanasan na hindi karaniwan sa mga kabataang kasing edad niya. Maagang naulila si Nonoy. 15 taong gulang pa lamang siya nang magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa magkakahiwalay na karamdaman na hindi natugunan ng sapat na medikal na atensyon dahil sa matinding kahirapan. Ang kanyang ama ay isang tapat na karpintero at ang kanyang ina naman ay isang mapagmamahal na labandera. Bagaman walang material na kayamanan na iniwan ng kanyang mga magulang, may isang bagay na bumaon ng malalim sa puso at isip ni Nonoy, ang kanilang huling habilin. Nonoy, anak. Naaalala pa niya ang nangihinang boses ng kanyang ama noon habang nakahiga sa banig. Ang kahirapan ay hindi rason para magnakaw, magsamantala o yumuko sa masamang gawain. Ang tunay na lalaki ay nabubuhay sa sarili niyang pawis. Taglay ang malinis na pangalan. Ang mga salitang iyon ang naging sandigan ni Nonoy nang matuto siyang mamuhay ng mag-isa. Walang kapatid na matatakbuhan. Walang mayayamang kamag-anak na mag-aabot ng tulong. Mula noon, binalot niya ang kanyang sarili sa sipag at tiyaga. 5:30 ng umaga, naroon na si Nonoy sa isang malaking construction site sa gitna ng lungsod. Suot ang kanyang kupasing t-shirt, maong na may mga tagpi at kupas na safety helmet. Handa na naman siyang umarap sa pisikal na kalbaryo ng pagiging construction worker. "O Nonoy, ang aga natin ngayon ah!" Bati sa kanya ni Mang Isko, ang pinakamatandang foreman sa site, habang nag-aayos ng mga blueprint. "Magandang umaga po, Mang Isko. Mas mabuti na po ang maaga para mas maraming matapos na halo," sagot ni Nonoy habang may bitbit na 2 sako ng semento sa kanyang balikat. Ang kanyang mga bisig ay litaw ang mga ugat, patunay ng mga taong ginugol sa mabigat na binuhat. "Hanggang ngayon ay bumibilib ako sa iyo, bata ka. Ang ibang mga kasing edad mo, nandun sa computer shop o kaya naman ay naghahanap ng madaling pera. Pero ikaw, subsob sa trabaho," wika ni Mang Isko habang tinatapik ang balikat ng binata. Ngumiti lamang ng bahagya si Nonoy. "Wala naman pong ibang aasahan kundi ang sarili, Mang Isko. Tsaka mas masarap pong matulog sa gabi kapag alam mong galing sa marangal na paraan ang pambili mo ng bigas." Habang tumitindi ang sikat ng araw, lalong naging malupit ang init sa construction site. Ang pawis ni Nonoy ay dumadaloy mula sa kanyang noo, bumababa sa kanyang leeg at nagpapabasa sa kanyang t-shirt na tila bagaling siya sa paliligo. Subalit walang bakas ng reklamo sa kanyang mga labi. Sa kalagitnaan ng tanghalian, lumapit sa kanya ang isa pang kasamahang trabahador na si Jojo. "Nonoy, narinig mo ba? May kulang daw sa bilang ng mga bakal na dinala rito kahapon. Sabi ng management, baka raw may nagpuslit," bulong ni Jojo habang kumakain ng kanin na may ulam na tuyo. "May kakilala ako sa labas, handang bumili ng mga natitirang materialis. Hahatiin natin ang kita. Malaking pera din yun, panggastos mo." Tumingin ng diretso si Nonoy kay Jojo. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang matatag at hindi matitinag na paninindigan. "Salamat na lang, Jojo, pero hindi ko kayang gawin yan," mahinahong sagot ni Nonoy. "Kahit isang pirasong pako, hindi ko kukunin kung hindi sa akin. Kung gusto mong kumita ng malaki, mag-overtime tayo, pero huwag sa ganyang paraan." Naiwang nakatungo si Jojo, nahiya sa kanyang narinig. Para kay Nonoy,
Ang kanyang prinsipyo ay hindi pwedeng tapatan ng kahit anong halaga ng salapi. Eksaktong 1:00 ng hapon nang matapos ang shift ni Nonoy sa construction site. Sa halip na magpahinga, mabilis siyang naglakad patungo sa pampublikong palengke ng lungsod para sa kanyang ikalawang trabaho. Ang maging helper o kargador sa mga tinda ni Aling Celia, isang matabang ginang na may malaking pwesto ng mga gulay at putas. Ang palengke ay isang magulong mundo ng sigawan, amoy ng bulok na isda at basang sahig. Ngunit para kay Nonoy, ito ay isa pang pagkakataong upang mabuhay. "Nonoy, mabuti at dumating ka na. Pakibuhat naman itong 5 sako ng patatas at 3 kain ng kamatis mula sa delivery truck papunta rito sa pwesto natin," sigaw ni Aling Celia habang nag-aasikaso ng mga mamimili. "Opo, Aling Celia, saglit lang po," sagot ni Nonoy. Binuhat niya ang mabibigat na sako. Ang gasgas sa kanyang balikat mula sa konstruksyon ay naramdaman niya ang hapdi ng madikit ang magaspang na sako ng patatas, ngunit pinalakas niya ang kanyang loob. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang kanyang layunin. Habang nag-aayos ng mga paninda, napansin ni Nonoy ang isang matandang babae na may bitbit na 2 mabibigat na bayong. Halatang hirap na hirap itong maglakad sa madulas na eskinita ng palengke. Biglang napatid ang hawakan ng isa sa mga bayong ng matanda at nagkalat ang mga binili nitong sibuyas at bawang. Ang ibang mga tao ay basta na lamang dumaan at natapakan pa ang ilan. Agad na binitiwan ni Nonoy ang kanyang hawak na walis at lumapit sa matanda. Lumuhod siya upang tulungang pulutin ang mga gulay. "Naku, salamat Irog," wika ng matanda na hinihingal. "Ang rami kasing tao, hindi ko na nakayanan ng bigat." "Walang anuman po, Lola. Heto po, ilagay natin sa isang malinis na plastic bag," sabi ni Nonoy habang may ngiti sa mga labi. Matapos mapulot ang lahat, binuhat ni Nonoy ang 2 bayong ng matanda. "Saan po ba ang daan ninyo? Ihahatid ko na po kayo sa sakayan ng tricycle." "Naku anak, baka makaabala ko sa trabaho mo. Wala akong perang pambayad sa'yo," nag-aalalang sabi ng matanda. "Huwag na ninyo na pong isipin ang bayad, Lola. Libre po ito. Mas mahalaga po na makauwi kayo ng ligtas," masiglang sagot ng binata. Nang makabalik si Nonoy sa pwesto, sinalubong siya ni Aling Celia na may pamewang. "Oh, Nonoy, saan ka galing? Nawala ka yata sandali." "Tinulungan ko lang po yung matandang nabagsakan ng paninda, Aling Celia. Humihingi po ako ng paumanhin kung natagalan," tapat na sagot niya. Imbis na magalit, napabuntong hininga si Aling Celia at ngumiti. "Ikaw talagang bata ka. Napakabuti ng puso mo. Kaya swerte ko na ikaw ang helper ko rito eh. O heto ang sahod mo para sa araw na ito. May dagdag na barya para sa merienda mo." "Maraming salamat po, Aling Celia." Para kay Nonoy, ang pasasalamat ng matanda at ang tiwala ni Aling Celia ay higit pa sa sapat na gantimpala para sa kanyang pagod. Pumatak ang 6:00 ng gabi. Ang lungsod ay nagbago ng anyo, mula sa liwanag ng araw patungo sa makukulay at nakakalitong ilaw ng mga neon lights at headlight ng mga sasakyan. Ito ang huling yugto ng araw ni Nonoy. Isinuot niya ang kanyang kulay berdeng jacket at helmet at sumakay sa kanyang lumang motorsiklo na kanyang hinuhulugan buwan-buwan. Siya ay magsisimula na naman bilang isang delivery rider. Ang trabahong ito ang pinakamapanganib sa 3. Kailangan niyang makipagpatintero sa mga irresponsableng driver, harapin ang usok na sumasakal sa baga at tiisin ang gutom habang naghahatid ng masasarap na pagkain sa ibang tao. 7:00 ng gabi, nakatanggap siya ng isang booking. Isang marangyang subdibisyon ng kanyang destinasyon. Nang makarating siya sa tapat ng isang malaking bahay, lumabas ang isang lalaking halatang mayaman ngunit masungit. "Ang tagal mo naman! Kanina pa ako naghihintay. Malamig na itong pagkain," singhal ng customer habang hinahablot ang paper bag mula sa kamay ni Nonoy. "Pasensya na po, boss. Nagka-aksidente po kasi sa intersection kaya nagka-traffic ng bahagya." Magalang na paghingi ng paumanhin ni Nonoy. Kahit ang totoo ay mabilis naman talaga siyang nagpatakbo para lamang umabot sa oras. Inabot ng lalaki ang kanyang bayad, 1,000 piso. Ang halaga ng pagkain ay 550 piso lamang. Habang naghahanap si Nonoy ng panukli sa kanyang pitaka,
Laking gulat niya nang mapansin na bukod sa 1,000 piso, may kasama pa itong 2 piraso ng 500 piso na mukhang aksidenteng nadikit dahil bago ang mga perang papel. Nang maiabot ni Nonoy ang 450 pisong sukli, pumasok na agad ang lalaki sa loob ng kanyang gate nang hindi man lang nagpapasalamat. Tumingin si Nonoy sa kanyang kamay. Naroon ang labis na 1,000 piso. Sa kanyang kalagayan, ang 1,000 piso ay malaking tulong na. Maaari niya itong ipambayad sa upa ng bahay o kaya'y pondo para sa maintenance ng kanyang motor. Walang nakakita at sigurado namang hindi mapapansin ng mayaman na customer ang nawalang barya sa kanya. Subalit, biglang pumasok sa isip ni Nonoy ang kanyang prinsipyo. Ang tunay na kayamanan ay ang kalinisan ng konsensya. Hindi nag-atubili si Nonoy. Kinatok niya ng malakas ang malaking bakal na gate ng customer. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas muli ang lalaki na may inis sa muka. "Ano na naman? May kulang ba?" Singhal nito. Boss, hindi po. May sobra po sa perang naibayad ninyo sa akin kanina. Mahinahong sabi ni Nonoy habang iniabot ang 2,500 piso. Nadikit po yata ito sa 1,000 ninyo. Heto po, ibinabalik ko lang. Natigilan ng lalaki. Tumingin ito sa pera. Pagkatapos ay kay Nonoy na basang-basa ng pawis sa ilalim ng kanyang helmet. Ang inis sa mukha ng customer ay biglang napalitan ng labis na pagkagulat at hiya. Iniwan mo ito? Pwede mo naman itong ibulsa Hindi ko naman malalaman. Wika ng lalaki na tila hindi makapaniwala. Ngumiti si Nonoy ng tapat. "Hindi po sa akin ang perang yan, boss. Nagtatrabaho po ako ng marangal. Magandang gabi po." Habang nagmamaneho pabalik sa kalsada si Nonoy, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ang kanyang puso ay magaan, malaya sa bigat ng pagkakasala. 11:00 na ng gabi nang tuluyang makauwi si Nonoy sa kanyang maliit na inuupahang silid. Ang dingding nito ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at ang bubong ay tumutulo kapag umuulan. Pagod na pagod ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit at ang kanyang mga paa ay tila ayaw na siyang sundin. Nag-init siya ng kaunting tubig para ipanghugas sa kanyang katawan upang maalis ang dumi at libag ng maghapong pagtatrabaho. Matapos magbihis ng simpleng short at sando, umupo siya sa tabi ng kanyang maliit na bintana. Kumain siya ng kanyang simpleng hapunan, 1 platong kanin at kalahating lata ng sardinas na natira mula kagabi. Habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang mga bituin sa langit na paminsan-minsan ay natatakpan ng usok ng lungsod, hinayaan ni Nonoy na maglakbay ang kanyang isip. Hindi niya pinapangarap ang maging bilyonaryo. Hindi niya hinahangad ang magkaroon ng mansyon o mga mamahaling sasakyan. Para sa isang taong tulad niya na maagang nawalan ng pamilya, ang kanyang tanging pangarap na pinanghahawakan gabi-gabi ay napakasimple lamang. Ang magkaroon ng isang tahimik na tahanan. Isang maliit ngunit sariling bahay kung saan may isang babaeng mamahalin niya ng buong katapatan at mga anak na kanyang aalagaan. Nais niyang maranasan muli ang init ng isang pamilya. Ang may naghihintay sa kanya pag-uwi mula sa trabaho, ang may kasabay kumain, at ang may kasamang humarap sa mga hamon ng buhay. Ang pangarap na ito ang nagsisilbing gasolina ni Nonoy. Ito ang lakas na nagpapabangon sa kanya kapag pakiramdam niya ay hindi na niya kaya. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng bagsik ng tadhana, nagagawa niya pa ring ngumiti at magpatuloy ng may dignidad. Humiga si Nonoy sa kanyang manipis na banig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, baon ng pag-asang balang araw, ang lahat ng kanyang pagtitiis, pawis at pagod ay magbubunga rin ng isang masayang bukas. Ang huling sipol ng foreman sa construction site ay hudyat ng pagtatapos ng isa na namang mahabang shift ng tapat na pagbabanat ng buto. Bit-bit ang kanyang luma at kupas na canvas bag, naglakad si Nonoy palabas ng gate ng ginagawang gusali. Ang kanyang t-shirt ay may mga bakas ng tuyong semento at ang kanyang mga braso ay nababalutan ng manipis na alikabok mula sa pinagtabasan ng mga hollow blocks.
Mabigat ang kanyang mga hakbang at ang kanyang kalamnan ay sumasamo ng kaunting pahinga. Ngunit ang masidhing kulo ng kanyang sikmura ay nagpaalala sa kanya na hindi pa tapos ang kanyang araw. Kailangan muna niyang dumaan sa pampublikong palengke upang mamili ng kanyang magiging hapunan bago sumabak sa susunod niyang trabaho bilang helper at delivery rider. Pumasok si Nonoy sa bukana ng palengke kung saan sinalubong siya ng pamilyar na ingay ng nag-uumpugang mga mundo. Ang amoy ng sariwang isda, ang halimuyak ng mga hinog na prutas at ang masangsang na singaw ng basang simento ay naghalo-halo sa hangin. Ang mga iskinita ay siksikan sa mga taong nagmamadaling makauwi, mga mamimili na may bitbit na plastik, mga tinderong sumisigaw ng kanilang mga diskwento at mga nagagandahang tricycle na walang tigil sa pagbusina sa labas. Maingat na naglakad si Nonoy sa tabi, pilit na iniiwasan ng mga mantsa ng putik at ang mga talsik ng tubig mula sa mga pwesto ng isda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na pwesto ng mga gulay sa unahan. Nag-iisip kung sapat ba ang kanyang barya para sa isang simpleng lutong bahay. Sa kabilang direksyon, sa gitna ng dagsa ng mga taong tila walang pakialam sa kanilang paligid, isang dalaga ang mabilis na naglalakad. Kabaligtaran ng maruming anyo ni Nonoy, ang dalaga ay nakasuot ng isang malinis at plantsadong puting blouse, itim na slacks at maayos na sapatos. Isang tipikal na kasuotan ng isang empleyado sa opisina. Ang kanyang mga bisig ay puno ng mga makakapal na brown folder at mga tumpok ng puting papel. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pagmamadali at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang cellphone na hawak ng kaliwang kamay. Tila lipad ang kanyang isip. Malamang ay iniisip ang mga nakakapagod na ulat sa opisina o ang takot na mahuli sa kanyang sasakyang bus patungo sa kanyang tinitirahan. Sa isang makipot na kanto malapit sa bilihan ng mga prutas, kung saan ang sahig ay madulas dahil sa mga natapong tubig bula, nagtagpo ang kanilang magkaibang landas. Hindi napansin ng dalaga ang paparating na si Nonoy dahil sa pagtingin sa kanyang telepono, habang si Nonoy naman ay lumingon sandali upang iwasan ng isang kargador na may pasa na sako ng bigas. Blag! Ang impact ng kanilang pagbabangga ay sapat na upang mawalan ng balansi ang dalaga. Bagaman mabilis na nahawakan ni Nonoy ang kanyang braso upang hindi ito tuluyang mabuwal sa maruming sahig, ang mga hawak nitong mahahalagang dokumento ay tuluyang nakawala sa kanyang mga bisig. Parang mga ibong nagliparan ang mga puting papel sa hangin bago pa isa-isang bumagsak at nagkalat sa basang simento ng palengke. Ang ilan ay direktang sumadsad sa putikan, habang ang mga personal na gamit nito mula sa nakabukas na tote bag, gaya ng isang maliit na salamin, ballpen at pitaka, ay gumulong sa iba't ibang direksyon. Isang matinding bugso ng hiya at kaba ang agad na lumukob sa buong pagkatao ni Nonoy. Nang makita niya ang mga mamahaling papel na ngayon ay may mantsana ng maruming tubig palengke, naramdaman niya ang labis na pag-aalala. Alam niyang galing sa marangal na opisina ang dalaga at ang kanyang maduming kasuotan ay baka nakadagdag pa sa pinsala. Naku ma'am, pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Pamipatawad po. Halos magkandara pang hiningi ng paumanhin ni Nonoy habang mabilis na lumuhod sa basang simento. Nakalimutan na ni Nonoy ang kanyang sariling pagod at ang dumi na maaaring kumapit sa kanyang pantalon. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang isa-isang damutin ang mga nagkalat na papel. Sinubukan niyang hawakan ang mga ito sa pinakamalinis na bahagi upang hindi maiwan ang itim na dumi mula sa kanyang mga daliri na galing sa construction. Hala, nabasa po ang ilan. Pasensya na po talaga ma'am, nagmamadali lang din po ako. Patuloy na pagsusumamo ng binata habang ang kanyang puso ay kabit-kabit ang tibok sa takot na baka magalit ang dalaga at pagbuhatan siya ng masasamang salita, gaya ng madalas na karanasan ng mga mahihirap na tulad niya kapag nakakabangga ng mga nakatataas sa lipunan. Subalit, sa halip na isang matalim na singhal o galit na boses ang kanyang marinig, isang malalim na buntong hininga ang sumalubong sa kanya. Lumuhod din ang dalaga sa maruming sahig, walang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling slacks. Ay, hindi, okay lang. Ako nga ang dapat humingi ng tawad. May lumanay at may lambing na boses ang narinig ni Nonoy. Ako ang hindi tumitingin sa dinadaanan ko dahil abala ako sa cellphone ko. Huwag kang mag-alala, hindi mo kasalanan. Napatigil si Nonoy sa pagpulot.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin upang tignan ng babaeng kanyang nabangga. Sa unang pagkakataon, sa gitna ng mabahong amoy ng palengke at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga fluorescent bulb ng mga pwesto, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang dalaga ay nagtataglay ng isang pambihirang ganda na tila hindi nababagay sa magulong tagpo ng palengke. Mayroon siyang mga matang mapang-akit, ngunit puno ng kabaitan, matangos na ilong at mga labi na kahit walang masyadong kolorete ay nagtataglay ng likas na kulay rosas. Ang ilang hibla ng kanyang buhok ay bahagyang humaharang sa kanyang mukha na lalo pang nagdagdag sa kanyang angking alindog. Habang nakatitig si Nonoy, naramdaman niya ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang dibdib. Isang mabilis, ngunit banayad na pintig na kailanman ay hindi pa niya nararanasan sa kanyang buong buhay. Para sa isang simpleng construction worker na sanay sa hirap, ang babaeng nasa harap niya ay tila isang anghel na biglang nahulog sa lupa. Tumingin din ang dalaga kay Nonoy. Nakita niya ang mga patak ng pawis sa noo ng binata, ang mga gasgas sa kanyang mga kamay at ang kanyang maruming damit. Subalit, hindi ang panlabas na anyo ang umakit sa kanya, kundi ang mga mata ni Nonoy. Nakita niya roon ang isang dalisay na katapatan, kawalan ng malisya at ang matinding paggalang. Isang pambihirang katangian na mahirap nang matagpuan sa mga kalalakihan sa lungsod. Ako nga pala si Alexa, pagpapakilala ng dalaga habang tinatanggap ang mga inayos na papel mula kay Nonoy. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na tila ba nagpawi sa lahat ng ingay at gulo sa kanilang paligid. Nonoy po, nauutal na sagot ng binata. Biglang nahiya sa kanyang sariling boses. Pasensya na po muli, Alexa. Office staff po ba kayo? Mukhang mahahalagang dokumento itong mga nabasa ko. Oo, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya sa Maynila. Medyo natagalan lang ako kaya nagmamadali akong makauwi. Paliwanag ni Alexa habang maayos na inilalagay ang mga papel sa folder. At wag mo na akong tawaging ma'am. Alexa na lang. Salamat sa pagtulong mo sa akin na pulutin ito ah. Kung ibang tao siguro yun, baka nilagpasan lang ako. Naku, tungkulin ko po yun dahil ako ang nakabangga. Sagot ni Nonoy na naramdaman ng isang pambihirang gaan ng loob. Ang kaba na kanyang naramdaman kanina ay biglang napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng kinaman at kapanatagan. Na tila ba ang magandang dalagang ito ay matagal na niyang kakilala. Sabay silang tumayo mula sa pagkakaluhod. Nagpagpag ng dumi si Alexa, habang si Nonoy naman ay nanatiling nakatayo ng may paggalang. Hawak ang kanyang luma at kupas na canvas bag. Bagaman tapos na ang insidente, tila walang sino man sa kanila ang gustong unang humakbang palayo. Ang simpleng aksidenteng iyon sa gitna ng palengke ang naging unang pahina ng isang kwentong hindi nila inaasahang magbabago sa kanilang mga buhay. Ang hapon na iyon ang naging mitya ng isang patuloy na komunikasyon. Bago sila tuluyang naghiwalay sa terminal ng sasakyan, lakas loob na hiningi ni Nonoy ang numero ng telepono ni Alexa upang humingi muli ng paumanhin sa gabi. At sa kanyang labis na ikinagulat, buong puso itong ibinigay ng dalaga. Ang unang text message ay sinundan ng mga tawag at ang mga tawag ay nagbunga ng mga simpleng tipanan. Sa mga sumunod na linggo, ang palengke na dating simbolo lamang ng pagod para kay Nonoy ay naging isang pook ng pananabik. Tuwing matatapos ang kanyang shift sa konstruksyon, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng kanyang katawan dahil alam niyang sa dulo ng kalsada, naghihintay si Alexa. Madalas silang magtagpo sa isang maliit at tahimik na sulok malapit sa parke o sa isang simpleng karinderya pagkatapos ng kanilang mga trabaho. Sa mga tagpong iyon, unti-unting nagbubukas ang kanilang mga puso. Si Alexa, sa kabila ng kanyang maayos na estado bilang office staff sa Maynila, ay nakatagpo kay Nonoy ng isang tagapakinig na walang humpay ang pag-unawa. Alam mo Nonoy, wika ni Alexa isang gabi habang magkasama silang kumakain ng tigisang baso ng halo-halo sa gilid ng daan. Napakalaking pressure ang magtrabaho sa Maynila. Lahat ng tao nagmamadali. Lahat nag-uunahan. Minsan, nakakapagod din ang laging nakikipagkumpetensya sa taas ng posisyon at ganda ng gamit. Tumingin si Nonoy sa kanya ng may malalim na empatiya. Nauunawaan ko, Alexa. Ang buhay sa lungsod ay parang karera. Pero para sa akin, hindi naman kailangang laging mauna. Ang mahalaga,
Marangal ang tinatahak mong landas at masaya ang puso mo sa ginagawa mo. Napangiti si Alexa. Ramdam ang lalim ng prinsipyo ng binata. Kaya nga nagpapasalamat ako na nakilala kita eh. Sa'yo ko lang naririnig ang mga ganyang bagay. Ang mga tao sa paligid ko, puro pera at ranggo ang pinag-uusapan. Wala naman kasi akong kayamanan na may pagmamalaki, Alexa. Sagot ni Nonoy habang nakatingin sa kanyang mga kamay na may mga bakas pa rin ng magaspang na simento. Ang tanging meron lang ako ay ang aking dangal at ang aking mga pangarap. Pangarap na balang araw, makahanap ako ng isang simpleng babae na mamahalin ko habang buhay at makabuo ng isang pamilyang puno ng pagmamahalan, malayo sa gulo at ingay ng mundo. Natahimik si Alexa sa narinig. Tinitigan niya ang tapat na mukha ni Nonoy at sa bawat araw na lumilipas sa mga sumunod na linggo, naramdaman niya na ang kanyang paghanga sa binata ay unti-unti nang lumalampas sa hangganan ng isang ordinaryong pagkakaibigan. Ang pagiging maalaga, responsable at may prinsipyo ni Nonoy ang unti-unting naging sandigan ng kanyang puso. Nagbibigay ng isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman kayang bilhin ng kahit anong marangyang bagay sa mundo. Ang mga pahina ng kalendaryo ay mabilis na nalagas sa paglipas ng mga buwan. Ang ulan at sikat ng araw ay nagpapalit-palit sa kalangitan. Ganoon din ang takbo ng ugnayan ni Nonoy at Alexa. Ang aksidenteng pagtatagpo sa magulong eskinita ng palengke ay hindi na lamang isang alaala ng nagdaang hapon. Ito ay tuluyan ng nag-ugat at namukadkad bilang isang malalim na pagmamahalan. Sa bawat araw na lumilipas, mas napatunayan ng dalawa na ang kanilang mga puso ay may iisang kumpas sa kabila ng magkaiba nilang estado sa buhay. Walang mamahaling regalo si Nonoy. Wala siyang kakayahang mag-abot ng mga mamahaling alahas, magpadala ng mga imported na tsokolate o mag-arkila ng marangyang kotse upang ihatid sundo si Alexa mula sa kanyang opisina sa Maynila. Ang kanyang sasakyan ay ang luma at umuubong niyang motorsiklo na madalas ay may bakas pa ng putik mula sa kalsada. Kayumpaman, binawi ito ni Nonoy sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang kanyang pagiging maalaga, tapat at responsableng nobyo. Kung umuulan, titiisin ni Nonoy ang lamig at bagyo makarating lamang sa tapat ng opisina ni Alexa. Bitbit ang isang tuyong tuwalya at kapote para sa dalaga. Kung may sakit ito, asahan na naroon si Nonoy sa pintuan. May dalang mainit na sopas na siya mismo ang nagluto bago ang kanyang shift sa construction. Ang kanilang mga date ay malayo sa marangyang pamumuhay ng mga taga-opisina. Habang ang mga katrabaho ni Alexa ay madalas na nagpupunta sa mga air-conditioned na mall at mga sikat na cafe sa lungsod, ang mundo ni Nonoy at Alexa ay umiikot sa mga simpleng sulok ng pamayanan. Isang gabi, matapos ang maghapong pagtatrabaho, magkasama silang umupo sa isang kahoy na bangko sa paborito nilang karinderya sa tabi ng kalsada. Ang usok mula sa kumukulong ulam at ang ingay ng mga dumaraang tricycle ang kanilang background music. "Oh Alexa, dahan-dahan sa pagkain, mainit pa yung sabaw ng sinigang." Pagpapaalala ni Nonoy habang pinupunasan ng tissue ang noo ng dalaga. "Napakasarap talaga magluto ni Aling Tasing, Nonoy," nakangiting sagot ni Alexa matapos humigop ng sabaw. "Kahit ganito lang, mas busog at mas masaya ako rito kaysa sa mga mamamahaling restaurant na kinakainan ng mga kliyente namin sa Maynila." "Talaga ba?" Tumingin si Nonoy sa kanya ng may halong paghanga at hiya. "Pasensya ka na nga pala Alexa ha, ito lang ang kaya kong i-retreat sa'yo tuwing sweldo. Sana hindi ka nagsasawa sa karinderya." Hinawakan ni Alexa ang magaspang at may mga kalyong kamay ni Nonoy. "Ano ka ba? Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi ko kailangan ng mamahaling kainan. Ang mahalaga sa akin, magkasama tayo at alam kong galing sa malinis na paraan ang pinapakain mo sa akin." Bukod sa karinderya, madalas din silang maglakad-lakad sa pampublikong parke tuwing linggo, ang natatanging araw ng pahinga ni Nonoy. Doon ay naghahati sila sa isang baso ng fishbowl o kaya'y cotton candy habang pinapanood ang mga batang nagtatakbuhan. Kapag naman may konting luwag sa oras at budget, sumasakay sila sa lumang motor ni Nonoy patungo sa tabing dagat. Uupo sila sa buhanginan, magkahawak kamay, habang nanonood ng paglubog ng araw,
Sa mga sandaling iyon, kapag dumarampi ang malamig na simoy ng hangin sa kanilang mga mukha, pakiramdam nila ay sapat na ang presensya ng isa't isa upang mapuno ng saya at kapayapaan ang kanilang maliit na mundo. Wala silang hinahangad kundi ang mapanatili ang ganoong uri ng dalisay na kaligayahan. Kalaunan, dahil sa lumalalim na ugnayan at sa pagnanais ni Nonoy na ipakita ang kaniyang seryosong intensyon sa relasyon, nagpasya silang magsama sa ilalim ng isang bubong. Lumipat si Alexa sa maliit at payak na bahay ni Nonoy, isang silid na gawa sa pinagtagpi-tagping semento at plywood na may bubong na yero na madalas mag-ingay kapag umuulan. Bagaman masikip at payak, pinuno nila ito ng pagmamahal. Naglagay si Alexa ng mga simpleng kurtina sa bintana at si Nonoy naman ay gumawa ng isang maliit na istante para sa mga gamit ng dalaga. Doon sa loob ng maliit na espasyong iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya, mas lalong naging makulay ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Gabi-gabi, bago sila matulog, habang nakikinig sa mahinang ihip ng kanilang nag-iisang electric fan, madalas silang mag-usap tungkol sa kanilang mga plano. Balang araw, Alexa, bulong ni Nonoy habang nakatingin sa kisame at nakayakap sa dalaga. Ipagpapatayo kita ng totoong bahay. Yung may malawak na sala, may sariling kusina na pangarap mo, at may maliit na bakuran para sa mga magiging anak natin. Inaasahan ko yan, Nonoy, sagot ni Alexa habang nakasandalang ulo sa dibdib ng nobyo. Kahit hindi malaki, basta sarili natin. At magpapatayo rin tayo ng maliit na tindahan para hindi mo na kailangang magbilad sa araw sa construction. Ang mga pangarap na iyon ang nagsisilbing musika sa kanilang pagtulog. Sa unang ilang buwan ng kanilang pagsasama, ang lahat ay tila perpekto. Ang kahirapan ay hindi naging hadlang upang iparamdam nila ang pagpapahalaga sa isa't isa. Ngunit ang buhay ay hindi isang permanenteng panaginip. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, ang realidad ng buhay sa Pilipinas ay unti-unting kumatok sa kanilang pintuan. Napapansin ni Nonoy na sa kabila ng kanyang 3 trabaho, halos wala silang maitabi para sa ipon. Ang kanyang kinikita sa construction, pagiging helper at delivery rider ay sapat lamang upang bayaran ng upa sa lupa, kuryente, tubig at ang pang-araw-araw na pagkain. Walang natitira para sa mga hindi inaasahang gastusin, lalo na para sa planong kasal at pagpapatayo ng bahay. Kasabay ng hirap sa pananalapi, napansin din ni Nonoy ang unti-unting pagbabago sa kilos at gawin ni Alexa. Isang gabi, habang nagpapahinga sila matapos ang hapunan, nakaupo si Alexa sa sulok habang hawak ang kanyang lumang cellphone na madalas nang maghang. Nakatitig ito sa screen at sa bawat pag-scroll nito, isang malalim na buntong hininga ang kumakawala sa kanyang mga labi. Lumapit si Nonoy at naupo sa kanyang tabi. May problema ba, Alexa? Kanina ka pa mukhang malalim ang iniisip ah. May nangyari ba sa opisina? Mabilis na pinatay ni Alexa ang screen ng kanyang telepono at pilit nang umiti. Wala naman, Nonoy. Pagod lang siguro sa biyahe. Subalit bago pa man maitago ni Alexa ang telepono, nakita na ni Nonoy ang nasa screen. Ito ay mga larawan ng mga katrabaho at kaibigan ni Alexa sa opisina. Ang isa ay nagpost ng kanyang bagong biling branded na bag, habang ang isa naman ay may mga larawan ng bakasyon kasama ang pamilya sa Japan na may caption tungkol sa marangyang pamumuhay at tagumpay. Nakita ni Nonoy ang isang bakas ng matinding inggit sa mga mata ni Alexa. Isang uri ng lungkot at pagnanais na maranasan din ng mga bagay na nakikita nito sa ibang tao. Kahit hindi ito direktang magreklamo o magsalita ng masama laban sa kanilang kasalukuyang kalagayan, ramdam ni Nonoy ang tahimik na hiling sa puso ng kanyang kasintahan. Gusto rin ni Alexa ng magagandang damit, ng bagong cellphone na hindi nag-i-stock, at ng pagkakataong mamasyal nang hindi nag-aalala kung may pambili pa ba ng bigas kinabukasan. Pasensya ka na, Alexa. Mahinang wika ni Nonoy habang nakatingin sa sahig. Alam kong gusto mo rin ng mga ganyang bagay. Kung marami lang sana akong pera.
Naibigay ko na sa iyo ang lahat ng yan. Agad na lumingon si Alexa. Bakas ang hiya dahil nahuli siya ng kanyang nobyo. Nunoy, wag mong sabihin yan. Hindi naman sa ganun. Masaya naman ako sa kung anong meron tayo ngayon. Wag mo na lang pansinin ang nakita mo. Bagaman sinabi iyon ni Alexa upang hupayin ang kalooban ni Nunoy, hindi tanga ang binata. Alam niyang ang pagmamahal ay hindi laging sapat kapag ang tiyan ay kumakalam at kapag ang inggit mula sa labas ng mundo ay unti-unti nang pumapasok sa loob ng kanilang tahanan. Ramdam niya na kung mananatili sila sa ganitong kalagayan, ang pag-ibig na kanyang iniingatan ay baka unti-unting lamunin ng frustration at panghihinayang. Noong gabing iyon, matapos makatulog si Alexa dahil sa pagod, nanatiling gising si Nunoy. Nakahiga siya sa banig habang nakatingin sa madilim na kisame ng kanyang maliit na silid. Ang kanyang puso ay mabigat, puno ng pag-aalala para sa kanilang kinabukasan. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan na lumulusot sa siwang ng bubong. Ang mga kamay na ito ay sanay sa hirap, ngunit sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya at sa maliit na sweldo sa Pilipinas, kahit magpakamatay siya sa pagtatrabaho ng 24 na oras, hinding-hindi niya mabibigyan si Alexa ng buhay na nararapat para rito. Nakikita niya ang unti-unting pagkalanta ng sigla ni Alexa dahil sa araw-araw na pakikibaka sa hirap. Hindi pwedeng ganito na lang kami habang buhay, sa deliberasyon ni Nunoy sa kanyang sarili. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong humanap ng landas kung saan mas magiging mabilis ang pag-angat namin. Doon, sa katahimikan ng gabi, nagsimulang mag-isip si Nunoy ng mga radikal na hakbang. Naisip niya ang mga kwento ng kanyang mga kasamahan sa konstruksyon na nagtungo sa ibang bansa at nakapagpadala ng malaking halaga para sa kanilang mga pamilya. Alam niyang ang pag-alis ay nangangahulugan ng matinding sakripisyo at pangungulila, ngunit para sa kanya, ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Nagsimula siyang magkaroon ng determinasyon na mapalaki ang kanyang kita para sa kanilang dalawa, anuman ang maging kapalit nito. Ang payak na pangarap na kanyang binuo kasama si Alexa ay kailangan ng mas malaking pundasyon at handa siyang harapin ang susunod na hamon ng tadhana upang masigurong hindi na muling makakaramdam ng inggit ang babaeng kanyang pinakamamahal. Ang desisyong lisanin ng sariling bayan ay hindi kailanman naging madali para sa isang taong ang buong buhay ay nakasandal sa pamilyang kanyang binuo sa isip. Para kay Nonoy, ang bawat sulok ng kanyang maliit na pamayanan, ang bawat kalyeng kanyang tinahak bilang delivery rider, at ang bawat sementong kanyang binuhat sa konstruksyon ay may kwento. Ngunit ang pinakamahalagang kwento sa kanyang buhay ay ang kanyang hinaharap kasama si Alexa. Dahil sa kanyang masidhing pagnanais na maibigay ang pinakamagandang buhay para sa dalaga at matapos makita ang tahimik na lungkot at inggit sa mga mata nito tuwing nakatitig sa marangyang buhay ng iba, dinala si Nonoy ng kanyang mga paa sa isang mabigat na desisyon, ang mangibang bansa bilang isang OFW. Batid ni Nonoy na sa kasalukuyan niyang kalagayan sa Pilipinas, kahit magtrabaho pa siya ng 24 na oras sa isang araw, aabutin siya ng habang buhay bago makaipon ng sapat na salapi. Ang sahod sa bansa ay tila mabilis na natutunaw sa tindi ng inflasyon at sa pang-araw-araw na bayarin. Ang pag-abroad ang nakikita niyang taming paraan upang makaipon ng mabilis para sa kanyang pangarap na bahay, lupang sarili, at ang kasal na matagal na niyang ipinapangako kay Alexa. Lihim siyang nag-apply sa isang lehitimong recruitment agency sa Maynila. Naglakad ng kanyang mga papeles sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw at nagtiis sa mahabang pila sa mga opisina ng gobyerno. Nang sa wakas ay matanggap niya ang kanyang visa at kontrata bilang isang machine operator sa Middle East. Alam niyang wala na itong atrasan. Dumating na ang oras upang harapin ang katotohanan. Isang gabi, matapos ang kanilang simpleng hapunan sa loob ng kanilang payak na silid, ipinatong ni Nonoy ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesang kahoy. Nakaupo si Alexa sa tabi ng electric fan, nag-aayos ng kanyang buhok, nang mapansin ang seryosong muka ng kanyang nobyo. Ano yan, Nonoy? Takang tanong ni Alexa habang nakatingin sa envelope. Huminga ng malalim si Nonoy, hinawakan ng kamay ng dalaga at pinalakas ang kanyang loob. Alexa, heto na yung mga papeles ko.
natanggap na ako sa abroad. Sa susunod na buwan na ang lipad ko patungong Middle East. Tila ba binuhusan ng malamig na tubig si Alexa sa kanyang narinig? Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang hawak na suklay ay dahan-dahan na nalalaglag sa sahig. Noong una, mariing tumutol si Alexa. Hindi niya matanggap na ang lalaking kanyang kasama gabi-gabi, ang lalaking kanyang sandigan sa bawat sandali ng kahirapan, ay mawawala sa kanyang tabi upang magtungo sa isang banyagang lupain na libu-libong kilometro ang layo. Bakit, Nonoy? Bakit kailangan mong umalis? Umiiyak nitong sinabi habang ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit si Nonoy. Isinusubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Akala ko ba masaya tayo rito? Kahit mahirap ang buhay basta magkasama tayo, sapat na yun sa akin. Hindi ko kayang mabuhay ng malayo sa'yo. Paano ako rito kapag wala ka? Sino ang mag-aalaga sa akin? Naramdaman ni Nonoy ang panginginig ng katawan ni Alexa dahil sa tindi ng iyak nito. Masakit para sa kanyang makitang nasasaktan ng babaeng kanyang minamahal. Kung mayroon mang ayaw umalis sa kanilang dalawa, si Nonoy iyon. Ayaw niyang iwan ang kanyang maliit na tahanan, ang kanyang bansa, at higit sa lahat, ang kanyang kasintahan. Ngunit alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, mananatili silang nakabaon sa kahirapan habang buhay. Hinawakan ni Nonoy ang magkabilang pisngi ni Alexa at marahan itong pinunasan ng mga luha ng dalaga gamit ang kanyang mga ibu-daliri. Alexa, makinig ka sa akin, pakiusap. Malumanay ngunit puno ng determinasyon ng boses ni Nonoy. Ayoko ring umalis. Kung may pagpipilian lang ako rito sa Pilipinas na kumita ng malaki nang hindi kita iniiwan, gagawin ko. Pero nakikita mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Halos wala tayong maitabi buwan-buwan. Gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamagandang buhay, Alexa. Gusto kong patayuan ka ng bahay na hindi tumutulo ang bubong kapag may bagyo. Gusto kong pakasalan ka ng may dignidad. Tumingin ng diretso si Nonoy sa mga mata ni Alexa na punong-puno ng pagmamahal at sakripisyo. Ang sakripisyong ito ay para din sa ating magandang kinabukasan. 2 o 3 taon lang, mabilis lang yun. Pagbalik ko, may sapat na tayong puhunan para magnegosyo at hindi na natin kailangan pang magkahiwalay kailanman. Nakita ni Alexa ang katatagan at ang dalisay na layunin sa mga mata ni Nonoy. Batid niyang ang desisyong ito ng kanyang nobyo ay hindi para sa sarili nitong kapakanan, kundi para sa kanya at sa pangarap nilang pamilya. Kaya naman, sa kabila ng matinding takot sa kanyang puso, kalaunan ay pumayag din ang dalaga. Isang gabi bago ang pag-alis ni Nonoy, habang magkakayakap sila sa kanilang banig, hinawakan ni Alexa ang mukha ng binata at nangakong hihintayin siya gaano man katagal. Sumumpa si Alexa na walang sino mang lalaki ang makapagpalit sa pwesto ni Nonoy sa kanyang puso at ang kanyang katapatan ay mananatiling buo hanggang sa muli nilang pagkikita. Dumating ang takdang araw ng pag-alis. Ang kapaligiran sa labas ng pandaigdigang paliparan ng Maynila ay nababalutan ng isang mabigat at malungkot na atmosfera. Ang tunog ng mga gulong ng mga malalaking maleta sa simento, ang boses ng mga security guard na nagdidirekta ng trapiko, at ang ugong ng mga dambuhalang eroplano sa kalangitan ay nagpabigat pa sa emosyon ng bawat taong naroroon. Sa paligid ay makikita ang daan-daang pamilya na nag-iiyakan, mga inang nagpapaalam sa kanilang mga anak at mga asawang mahigpit ang hawak sa isa't isa bago ang sapilitang paghihiwalay dahil sa kahirapan. Sa isang sulok, malapit sa departure entrance, nakatayo sina Nonoy at Alexa. Bitbit ni Nonoy ang kanyang nag-iisang malaking bag na naglalaman ng kanyang mga simpleng damit at ilang personal na gamit. Si Alexa naman ay nakatayo sa kanyang harap, namumula ang mga mata at nanginginig ang mga labi. Pilit na pinipigilan ang muling pag-agos ng kanta ng kanyang mga luha. Heto na pala yung oras, Alexa. Mahinang wika ni Nonoy. Pilit na nagpapalakas,
kahit ang kanyang sariling tuhod ay tila nang hihina sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, hindi na napigilan ni Alexa ang kanyang sarili. Humakbang siya pasulong at mahigpit na niyakap si Nonoy na tila ba kapag binitiwan niya ito ay tuluyan na itong maglalaho. Walang gabi o araw na mas masakit para sa kanya kaysa sa sandaling ito. Ang walang tigil na pag-agos ng mga luha sa kanyang mga pisngi ay nagpabasa sa t-shirt ni Nonoy. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa likod ng jacket ng kanyang nobyo. Nonoy, mag-iingat ka roon ah. Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Hikbi ni Alexa sa gitna ng kanyang pag-iiyak. Kumain ka sa tamang oras. Kung mahirap ang trabaho, huwag mong pilitin ang katawan mo. Tandaan mo na may naghihintay sa iyo rito. Niyakap din ng mahigpit ni Nonoy si Alexa. Nilalanghap ang amoy ng buhok nito na alam niyang matagal na panahon niyang pangungulilahan sa banyagang lupain. Ikaw din, Alexa. Mag-iingat ka rito habang wala ako. Huwag kang magpapakapagod sa opisina. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako agad sa iyo pagkalapag ng eroplano. Sa huling pagkakataon bago sila maghiwalay, nagkatitigan ng dalawa. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng paliparan, sumumpa sila sa isa't isa na walang distansya ang makakasira sa kanilang pagmamahalan. Nangako sila na ang libu-libong milyang karagatan at lupain na magiging pagitan nila ay magiging isang pansamantalang pagsubok lamang na lalong magpapatatag sa kanilang relasyon. Sinabi nila na sabay nilang lalabanan ng lungkot. Si Nonoy sa pamamagitan ng pagpapakasubsub sa trabaho sa Middle East at si Alexa sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanilang maliit na tahanan sa Pilipinas. Pinauulan na ng huling halik ni Nonoy ang noo at mga labi ni Alexa. Nang marinig ang anunsyo sa speaker ng paliparan para sa kanyang flight, alam niyang kailangan na niyang bumitaw. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Alexa sa kanyang baywang, isang bagay na nagdulot ng panibagong serye ng iyak mula sa dalaga. Inayos ni Nonoy ang kanyang bag. Bago siya tuluyang maglakad papasok, dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at binukot ang kanyang lumang pitaka. Binuksan niya ito sa harap ni Alexa upang ipakita ang isang bagay na kanyang itatabi habang buhay. Ang litrato ni Alexa na kinuha nila nung mamasyal sila sa tabing dagat. Heto ang magiging lakas ko, Alexa. Tuwing mapapagod ako sa trabaho, ito lang ang titignan ko. Mawawala na ang lahat ng hirap ko. Nakangiting sabi ni Nonoy, kahit may isang butil ng luha na rin ang tuluyang nakawala sa kanyang sariling mata. Bitbit ang pangakong iyon at ang litrato ni Alexa sa kanyang pitaka, humakbang si Nonoy papasok sa departure gate. Sa bawat hakbang papalayo, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib, ngunit kinaladkad niya ang kanyang mga paa taglay ang isang malaking layunin. Pumasok siya sa linya kung saan sinusuri ng mga security officer ang mga pasaporte at boarding pass ng mga paalis na manggagawa. Bago tuluyang pumasok sa loob ng immigration area kung saan hindi na siya makikita mula sa labas, napatigil si Nonoy. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa direksyon kung saan nakatayo ang mga naghahatid. Sa kabila ng dagsa at kapal ng mga tao, agad niyang nakita si Alexa. Nakatayo sa likod ng salaming harang, umiiyak pa rin, ngunit pilit na itinataas ang kanyang kamay upang magpaalam. Ngumiti si Nonoy, kumaway at pinalakas ang kanyang loob para sa haharaping bagong yugto sa banyagang lupain. Lumingon na siya ng tuluyan, hinarap ang pila at pumasok sa pinto patungo sa eroplano. Baon niya ang pag-asang ang kanyang pag-alis ay ang simula ng katuparan ng lahat ng kanilang mga pangarap. Walang kamalay-malay sa mga pagbabagong idudulot ng panahon at ng distansya sa puso ng babaeng kanyang iniwan. Ang paglapag ng gulong ng eroplano sa malawak na landas ng paliparan sa Middle East ang naging hudyat ng tuluyang paghihiwalay ng mundo ni Nonoy sa kanyang nakasanayan. Pagkalabas niya ng pinto ng airport, sinalubong siya ng isang kakaibang uri ng hangin. Mainit, tuyo at may dalang singaw ng buhangin. Ito ang disyerto,
ang banyagang lupain na magiging saksi sa kanyang mga sakripisyo sa mga susunod na taon. Napadpad si Nonoy sa isang dambuhalang industrial na planta kung saan siya natanggap bilang isang machine operator. Ang pabrika ay isang malaking labirinto ng naglalakihang mga bakal, nag-uumpugang mga tubo at walang katapusang ugong ng mga makinarya na tila bang nanginginig ang buong sahig sa bawat segundo. Ang kanyang gawain ay nangangailangan ng matalas na pokus. Isang maling pindot o kaunting pagkakamali sa pagsusuri ng presyon ng makina ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan o pagkasira ng produksyon. Sa kanyang unang taon, dumana si Nonoy ng matitinding pagsubok na sumubok sa hangganan ng kanyang pisikal at emosyonal na katatagan. Ang nakapapasong init ng disyerto ay hindi biro. Tuwing sasapit ang tag-init, ang temperatura sa loob at labas ng pabrika ay umaabot sa antas na tila bang natutunaw ang kanyang balat sa bawat galaw. Kahit may mga air cooling system ang planta, ang singaw ng mga dambuhalang makina ay sumasabay sa init ng panahon, dahilan upang ang kanyang uniforme ay palaging basang-basa ng pawis mula umaga hanggang gabi. Bukod sa klima, ang bigat ng pisikal na trabaho ay unti-unting nag-iwan ng mga pasa at sugat sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay, na dati nang may kalyo mula sa konstruksyon sa Pilipinas, ay mas lalong naging magaspang at nangingitim dahil sa langis ng mga makina. Isang hapon, habang nagpapahinga sa maikling break, naupo si Nonoy sa isang tabi kasama ang kapwa niya OFW na si Kuya Dan, isang veteranong mekaniko sa planta. "O Nonoy, uminom ka muna ng maraming tubig," wika ni Kuya Dan, sabay abot ng isang malamig na botelya. "Baka ma-dehydrate ka. Sabi ko naman sa'yo, dahan-dahan lang sa pagbubuhat ng mga heavy spare parts na yan." Pinunasan ni Nonoy ang kanyang noo gamit ang braso. "Salamat po, Kuya Dan. Kailangan ko lang pong matapos itong maintenance bago matapos ang shift ko. Sayang din po kasi ang oras." Bilib ako sa sipag mo, bata ka. Pero tandaan mo, walang pamilyang masaya kung ang nagpapakain sa kanila ay nagkakasakit dito sa abroad. Paalala ng matanda. Ngumiti ng bahagya si Nonoy, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang mas matinding kalaban na hindi kayang gamutin ng tubig o pahinga, ang lason ng pangungulila. Tuwing matatapos ang kanyang opisyal na 8 oras na trabaho, sa halip na magtahinga at matulog, madalas siyang nagboboluntaryo sa mga overtime na trabaho. Tinitiis niya ang karagdagang 4 hanggang 6 na oras sa harap ng maingay na makina, hanggang sa mga tugang kanyang mga tuhod sa matinding pagod. Ginagawa niya ito upang mas mabilis na lumaki ang maipapadalang pera kay Alexa buwan-buwan. Para kay Nonoy, ang bawat dagdag na oras ng pagtitiis ay katumbas ng ilang pirasong simento para sa pangarap nilang bahay. Tuwing gabi, pagbalik sa kanyang masikip na bed space na ibinabahagi niya sa 4 pang ibang manggagawa, doon lamang nakakahinga ng maluwag si Nonoy. Ang kanyang tanging pampalubag loob sa gitna ng matinding lungkot ay ang kanyang masayang pag-uusap ni Alexa sa telepono. Kahit magkaiba ang oras ng Pilipinas at Middle East, sinisiguro ni Nonoy na may panahon siya para sa dalaga. Hawak ang kanyang telepono habang nakahiga sa kanyang manipis na kutson, tila ba naglalaho ang libu-libong kilometrong distansya kapag naririnig na niya ang boses ng kanyang minamahal. "Hello, Alexa? Gising ka pa ba riyan?" Bulong ni Nonoy. Pilit na pinahihina ang boses upang hindi maistorbo ang mga kasamahang natutulog na sa kabilang double deck. "Oh Nonoy, kararating ko lang din galing opisina," masiglang sagot ni Alexa sa kabilang linya. "Kumain ka na ba? Balita ko ang init daw dyan ngayon." Oo, medyo matindi ang sikat ng araw ngayon. Pero kayang-kaya naman. Malaki ang na-overtime ko ngayong linggo, Alexa. Mas malaki ang maipapadala ko sa katapusan. Proud na pahayag ng binata. Talaga? Naku, salamat Nonoy. Pero wag mo namang pabayaan ang katawan mo, ha? Wika ni Alexa. Sa mga sandaling iyon, sabik nilang pinaplano ang kanilang magiging pamilya. Nag-uusap sila tungkol sa kung anong kulay ng pintura ang ilalagay sa kanilang magiging sala, kung magkano na ang halaga ng lupa sa probinsya na pwede nilang bilhin, at kung anong uri ng negosyo ang sisimulan nila pagbalik ni Nonoy. Ang mga tawa at pangako ni Alexa ang nagsisilbing gamot sa mga namamagang kalamnan ni Nonoy. Nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin muli ang parehong kalbaryo kinabukasan.
Pagsapit ng 2 taon, nagsimula ng mamunga ang lahat ng kanyang pagpapakasakit at pagpapakasubsub sa trabaho. Dahil sa kanyang magandang performance at kawalan ng absent, tinaasa ng pamunuan ng pabrika ang kanyang sahod. Ang kanyang ipon ay unti-unting lumago at dahil dito, nagkaroon siya ng kakayahang ibigay ang mga bagay na alam niyang matagal nang ninanais ng kanyang kasintahan. Nagawa na ni Nonoy na padalhan si Alexa ng pinakabagong smartphone na may mataas na kalidad ng kamera. Mga branded na bag na madalas nitong makita sa kanyang mga marangyang katrabaho at mamahaling mga damit na dati ay pinapangarap lang nito habang nakatingin sa mga bintana ng mga butik sa Maynila. Isang gabi, sa pamamagitan ng kanilang kauna-unahang video call gamit ang bagong telepono ni Alexa, nakita ni Nonoy ang kanyang kasintahan sa loob ng kanilang maliit na bahay sa Pilipinas. Ang background ay may nakapatong na mga bagong kahon ng sapatos at mga branded na paper bag. Nonoy, tignan mo, suot ko na yung damit na ipinadala mo. Masayang sabi ni Alexa habang umiikot sa harap ng kamera upang ipakita ang kanyang magandang kasuotan. Hawak din niya ang bagong branded na bag. Bagay ba sa akin? Sobrang ganda ng tela at ang linaw ng kamera nitong bagong phone ko. Tuwing nakikita ni Nonoy ang matatamis na ngiti ni Alexa sa video call habang ipinapakita ang mga regalo, tila ba naglalaho ang lahat ng kanyang pagod at sugat sa katawan. Ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha ng kagalakan. Pakiramdam niya ang lahat ng kanyang pagtitiis sa ilalim ng nakapapasong init ng Middle East, ang mga gabing puyat, at ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa pagod ay may napakalaking halaga. Nagtagumpay siyang pasayahin ng babaeng kanyang pinakamamahal. Naalis niya ang bakas ng inggit na kanyang nakita noon sa mga mata nito sa pamamagitan ng sarili niyang dugo at pawis. Bagay na bagay sa'yo, Alexa. Kahit ano namang isuot mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Nakangiting sagot ni Nonoy habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Basta masaya ka, wala sa akin ng pagod dito. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Salamat talaga, Nonoy. Ang daming naiinggit sa akin sa opisina ngayon dahil sa mga branded na gamit ko. Wika ni Alexa, may bahas ng pagmamalaki sa kanyang boses. Subalit, hindi alam ni Nonoy na ang mga material na bagay na ito ay hindi nagpatibay sa kanilang relasyon. Sa kanyang kawalan ng malay, habang ang kanyang puso ay nananatiling tapat at payak ang pangarap, ang kanyang mga ipinapadalang luho ay nagbukas ng mas malaking pinto ng ambisyon sa puso ng kanyang kasintahan. Ang mga branded na bag, ang mamahaling smartphone at ang mga magagandang damit ay hindi nagdulot kay Alexa ng simpleng pasasalamat. Sa halip, ito ay naging mitya upang mas lalo niyang hangarin ang marangyang mundo na kanyang natikman. Sa bawat papuri na natatanggap ni Alexa sa kanyang opisina mula sa mga katrabaho dahil sa kanyang mga bagong gamit, mas lalong lumalalim ang kanyang pagnanais na tuluyan ng mapabilang sa mataas na lipunan. Unti-unti nitong binabago ang pananaw ni Alexa sa kung ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan at tagumpay. Ang dating pangarap nila na isang maliit, tahimik at simpleng bahay na may tindahan sa tabi ay nagsimula ng magmukhang napakamura at kulang sa kanyang mga mata. Nagsimula ng isipin ni Alexa na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa tapat na pagmamahal ng isang lalaking nagpapakapagod bilang machine operator, kundi sa kakayahan nitong magpanatili ng isang marangyang imahe sa harap ng ibang tao. Habang si Nonoy ay natutulog gabi-gabi na ang tanging iniisip ay ang kanyang katapatan at ang pagbabalik sa Pilipinas upang magkasama na silang muli. Ang puso naman ni Alexa ay unti-unti nang lumalayo. Nilalamon ng isang bagong uri ng gutom na hindi kayang tapatan ng simpleng padala ng isang tapat na OFW. Habang ang mga dambuhalang makinarya sa Middle East ay patuloy sa kanilang walang katapusang pag-ikot, ganoon din ang pagpapakasubsob ni Nonoy sa kanyang mabigat na gawain. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang katawan ay unti-unti nang nasasanay sa hapdi ng init at sa bigat ng bakal. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nakatali sa kanyang buhay sa Pilipinas. Nagtatrabaho siya na parang walang bukas. Madalas ay lumalampas sa kanyang nakatakdang oras ng shift para lamang masigurong hindi mauubusan ng panustos ang kanyang iniibig. Subalit sa kabila ng kanyang mga sakripisyo sa banyagang lupain,
Hindi niya namamalayan na ang kanyang mga ipinapadalang luho ay unti-unti nang nagiging lason. Sa kabilang dako ng mundo, partikular na sa lungsod ng Maynila, tuluyan ng nalason ng karangyanan ang kaisipan ni Alexa. Ang mga branded na bag at mamahaling smartphone na bunga ng pawis ni Nonoy ay naglantad sa kanya sa isang mundong hindi niya nakasanayan. Isang mundong puno ng mababaw na paghanga, sosyalan, at material na kompetisyon na unti-unti nagpabago sa kanyang mga prioridad. Sa modernong opisina sa Maynila, kung saan nagtatrabaho si Alexa bilang isang ordinaryong office staff, nagsimula siyang mapansin ng kanyang mga katrabaho dahil sa kanyang mga bagong kasuotan at kagamitan. Dahil sa kanyang angking ganda na lalo pang lumitaw dahil sa mga mamahaling kolorete at branded na damit, hindi nagtagal ay napansin siya ng kanyang boss na si Victor. Si Victor ay ang ehemplo ng isang lalaking pinapangarap ng karamihan sa mga kababaihan sa korporasyon. Siya ay isang makisig, matalino at mayamang negosyante na nagmamay-ari ng ilang share sa kumpanya. Kabaligtaran ni Nonoy na marumi ang mga kuko at may mga kalyo sa kamay dahil sa pisikal na paggawa, si Victor ay may makinis na balat, laging mabango ang suot na suit at nagmamaneho ng isang marangyang sports car. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng pagpuri sa kanyang mga ulat, hanggang sa maging mas personal ang mga interaksyon. Nagsimulang magregalo si Victor ng mga mamahaling bagay kay Alexa, mga imported na pabango na nagkakahalaga ng katumbas ng isang linggong sweldo ni Nonoy, mga mamahaling alahas na kulay ginto, at mga tsokolate mula sa Europa na hindi kailanman natikman ni Alexa noong kasama pa niya ang kanyang nobyo. Bukod dito, madalas itong yayain sa mga eksklusibong hapunan sa mga sikat at mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City o Makati, kung saan ang isang simpleng putahe ay nagkakahalaga na ng buong buwan ng upa sa kanilang dating tinutuluyang dampa. Isang gabi, matapos ang isang serye ng pagpupulong, inimbitahan ni Victor si Alexa sa isang marangyang rooftop restaurant na tanaw ang buong kumikinang na ilaw ng Maynila. You look stunning tonight, Alexa. Wika ni Victor habang itinataas ang kanyang baso ng alak. May nakatutunaw ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang katulad mo ay hindi dapat nagtitiyaga sa isang ordinaryong desk job. You deserve a life full of comfort, high-end trips and fine dining. Naramdaman ni Alexa ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napatingin siya sa kanyang bagong branded na bag na nakalapag sa tabi, na biglang nagmukhang mura kumpara sa mamahaling relos na suot ni Victor. Noong una ay may takot pa sa puso ni Alexa. Nakaramdam siya ng matinding hiya at konsensya dahil alam niyang may isang tapat na lalaking nagpapakabut sa ilalim ng nakapapasong init ng Middle East. Isang lalaking may naghihintay sa kanya at nag-aasam ng kanyang katapatan. Salamat po, Sir Victor. Nauutal na sagot ni Alexa. Pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Pero alam ninyo naman pong may nobyo ako. Nagtatrabaho siya sa abroad para sa amin. Bahagyang tumawa si Victor. Isang tawang puno ng kumpiyansa. Nobyo? Alexa, ang long-distance relationship ay para lang sa mga taong umaasa sa wala. Paano kanya mapoprotektahan kung nasa malayo siya? Paano niya maibibigay ang mga ganitong karangyaan kung ang kakayahan niya ay hanggang dyan lang? Ang buhay ay maikli, Alexa. Huwag mong sayangin ang kabataan mo sa paghihintay sa isang taong hindi kayang pantayan ng halaga mo. Ang mga salitang iyon ay bumaon sa isip ni Alexa. At habang lumilipas ang mga linggo, ang kanyang paunang pag-aalinlangan at takot ay unti-unting natunaw. Kalaunan ay tuluyan na siyang nasilaw sa atensyon at yaman ni Victor. Nasanay na siya sa pakiramdam na hinahatid siya ng isang mamahaling sasakyan. Ang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan ang mga regalong galing sa kanyang boss. At ang maranasan ng buhay ng mga mayayaman na dati ay napapanood lamang niya sa mga pelikula. Ang tapat at payak na pagmamahal ni Nonoy ay unti-unti nang nagmukhang pabigat at nakatutupi sa kanyang paningin. Pagsapit ng ika-4 na taon ni Nonoy sa abroad, ramdam na niya ang malamig na pakikitungo ni Alexa. Ang mga gabi na dati ay puno ng tawanan, mahahabang kwentuhan tungkol sa kanilang magiging bahay, at mga salita ng pag-ibig sa telepono ay tuluyan ng naglaho.
Ang init ng kanilang ugnayan ay unti-unting pinalitan ng isang pader ng distansya na mas malupit pa kaysa sa libu-libong kilometrong karagatan na namamagitan sa kanila. Madalas na nitong hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Kapag tumatawag si Nonoy pagkatapos ng kanyang overtime sa pabrika, ang laging sumasalubong sa kanya ay ang paulit-ulit na pagring ng telepono na sa huli ay mapuputol lamang. O kaya naman ay isang maikling text message na nagsasabing busy ito sa isang mahalagang transaksyon sa opisina. At kung magkausap man sila ay laging iritable at nagmamadali ang dalaga. Wala na ang lambing sa boses ni Alexa. Ang bawat tanong ni Nonoy ay tila nagiging mitya ng kanyang pagkainis. Isang gabi, habang nakaupo si Nonoy sa kanyang bed space, hawak ang kanyang telepono habang pinupunasan ng langis sa kanyang mga bisig, sa wakas ay sumagot si Alexa matapos ang kanyang ikalimang pagtatangka. "Hello, Alexa. Mabuti naman at sumagot ka. Kamusta ka na? Nag-aalala na ako sa'yo, halos 3 araw ka nang hindi nagpapadala ng mensahe." Sabik at may halong kaba na wika ni Nonoy. "Ano ba naman, Nonoy? Pwede pa wag mo naman akong kuliting gabi-gabi?" Iritabling sagot ni Alexa sa kabilang linya. Naririnig ni Nonoy sa background ang ingay ng isang mamahaling lugar. May tunog ng mga baso ng alak at mahinang tugtog ng violin. "Nasa labas ako ngayon kasama ang mga kliyente ng opisina. Nakakapagod na nga ang trabaho tapos kailangan ko pang harapin itong mga paulit-ulit mong tanong." Pasensya ka na, Alexa. Gusto ko lang naman malaman kung ayos ka lang. Mahinahong paghingi ng paumanhin ni Nonoy habang naramdaman niya ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. "Narinig ko kasing parang may musika dyan sa kinaroroonan mo. Akala ko kung nasaan ka na." "Sinasabi ko na nga ba? Naghihinala ka na naman." Palaging idinadahilan ni Alexa na pagod lamang siya sa trabaho at ang mga dinner na kanyang dinadaluhan ay bahagi lamang ng kanyang corporate duties upang mapanatili ang kanyang posisyon. "Pagod ako, Nonoy. Pagod sa traffic. Pagod sa mga report. Kaya pakiusap, ibababa ko na ito dahil marami pa akong gagawin." "Sige, Alexa. Mag-iingat ka riyan. Mahal na mahal kita." Huling hirit ni Nonoy. Subalit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang tawag ay tuluyan ng naputol. Naiwang nakatitig si Nonoy sa screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay mabigat, parang may isang dambuhalang bato na nakadagan dito. Dahil mahal na mahal niya si Alexa at dahil naniniwala siya sa mga sumpaan nila sa paliparan 4 na taon na ang nakalilipas, pinili na lamang niyang intindihin ito. Inisip niya na baka nga sadyang mahirap lang ang buhay opisina sa Manila at ang pawod nito ay nagdudulot lamang ng pansamantalang pagbabago sa kanyang ugali. Ayaw niyang mag-isip ng masama dahil para sa kanya, ang kanyang pagtitiwala kay Alexa ay kasing tibay ng mga pundasyon ng gusaling kanyang ginagawa. Subalit ang realidad ay hindi kayang itago ng sariling pagkakaila. Gabi-gabi na lang umiiyak si Nonoy sa kanyang maliit na silid sa Middle East, habang ang kanyang mga kasamahan sa bed space ay mahimbing ng natutulog at naghihilik dahil sa pagod. Si Nonoy ay nakatalikod sa kanya, pilit na inisusubsob ang kanyang mukha sa kanyang unan upang hindi marinig ang kanyang mga hikbi. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa natuyong pawis ng kanyang maghapong trabaho bilang machine operator. Nagsimula nang pumasok ang isang matinding takot sa kanyang isipan. Pilit na nilalabanan ng masamang kutob na unti-unting bumubulong sa kanya na mayroon ng nagbago ng tuluyan. Natatakot siya na baka ang babaeng kanyang pinaglaanan ng 4 na taon ng kanyang buhay, ang babaeng kanyang pinangakuan ng kasal at pamilya, ay hindi na ang parehong Alexa na kanyang nayakap sa airport. Upang patayin ang takot na ito, mas lalo pang nagsumikap si Nonoy sa pabrika. Nag-overtime pa siya ng mas mahaba, halos hindi na natutulog, dahil iniisip niya na baka kulang pa ang mga branded na kagamitan kanyang ipinapadala. Inisip niya na kung mas lalakihan niya ang padalang pera, babalik ang dating lambing at saya ng kanyang kasintahan. Hindi alam ng tapat na OFW, habang siya ay nagpapakapagod at patuloy pa rin nagpapakapagod para sa kanyang minamahal, ang kanyang mga sakripisyo ay wala ng halaga. Hindi niya namamalayan na ang babaeng kanyang pinagpupuyatan araw at gabi, ang babaeng kanyang tanging inspirasyon upang mabuhay ng marangal sa banyagang lupain, ay unti-unti nang nahuhulog sa bisig ng ibang lalaki. Habang si Nonoy ay nagtitiis sa init at dumi ng makina, si Alexa naman ay masayang sumasayaw, umiinom ng mamahaling alak,
at nagpapakandong sa yaman at mga pangako ni Victor. Tuluyan nang nalimutan ng lalaking nagbigay sa kanya ng unang hakbang patungo sa karangyaan. Ang oras ay walang tinatanging damdamin. Patuloy ito sa kanyang pag-usad, mabigat man o magaan ang dinadalang krus ng isang tao. Sa wakas, dumating ang ika-5 taon ni Nonoy bilang OFW. 5 taon ng kanyang kabataan ang tuluyan ng nabaon sa buhangin ng Middle East. 5 taon ng pagtitiis sa nakapapasong init ng disyerto, ng pakikipagkapwa-tao sa mga banyaga, at ng walang katapusang pag-ikot ng mga dambuhalang makinarya sa pabrika na kanyang binantayan araw at gabi. Sa wakas, natapos na ang kanyang kontrata. Ang kanyang huling pirma sa clearance ng kumpanya ay saksing tapos na ang kanyang obligasyon sa banyagang lupain. Higit sa lahat, may sapat na siyang ipon sa kanyang bank account. Isang halagang sapat na upang tuluyan ang simulan ang kanyang mga pinapangarap na buhay sa Pilipinas. Mayroon na siyang pondo para sa pagbili ng sariling lupa, puhunan para sa isang maliit na negosyo, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang perang nakalaan para sa kasal nila ni Alexa. Isang gabi, matapos niyang matanggap ang kanyang huling sahod at ang kanyang terminal gratuity bonus, naupo si Nonoy sa kanyang kama sa loob ng bed space. Sa tabi niya ay ang kanyang nakabukas na malaking maleta na unti-unti nang nakupuno ng mga pasalubong, mga tsokolate, ilang simpleng pabango at mga regalo para sa kanyang mga kakilala. Subalit ang pinakamahalagang laman ng kanyang bagahe ay ang kanyang puso na nag-uumapaw sa pananabik. Gaya ng kanyang gawi sa nakalipas na 5 taon, dinampot niya ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi lungkot o pagod ang kanyang nararamdaman, kundi isang masidhing kagalakan. Puno ng pananabik at saya niyang tinawagan si Alexa upang ibalita ang kanyang nalalapit na pag-uwi sa Pilipinas para sa kanilang kasal. Habang nagriring ang telepono, hindi mapigilan ni Nonoy ang mapangiti habang nakatitig sa lumang larawan ni Alexa na nakasitit sa kanyang pitaka. "Hello, Alexa!" Masiglang bungad ni Nonoy nang sa wakas ay sagutin ang tawag. Halos gumaralgal ang kanyang boses sa tindi ng kagalakan. "Alexa, may magandang balita ako sa'yo. Tapos na ang kontrata ko. Nakabook na ang flight ko sa susunod na linggo. Pauwi na ako riyan, Alexa. Sa wakas, hindi na natin kailangang mag-usap sa screen ng phone. Magkakasama na tayo at pwede na nating simulan ang pag-aayos para sa kasal natin." Inaasahan ni Nonoy ang isang malakas na tili ng tuwa, ang tunog ng pag-iyak sa galak ng kanyang kasintahan, o ang mga salita ng pananabik na matagal na niyang gustong marinig muli. Subalit, sa kabilang linya, isang nakapanlalamig at walang emosyong boses ang sumalubong sa kanya. Ang katahimikan ni Alexa sa unang ilang segundo ay tila ba isang madilim na ulap na biglang nagtakip sa buong silid ni Nonoy. "Nonoy, mabuti at tumawag ka." Mababa, matabang at walang kabuhay-buhay ang boses ng dalaga. "Huwag ka muna sanang magsalita. Makinig ka muna sa akin." Nawala ang ngiti sa mga labi ni Nonoy. Ang kanyang hawak na t-shirt na itatabi sana sa maleta ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang kandungan. Alexa, may problema ba? May nangyari ba riyan? May sakit ka ba?" Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Nonoy mula sa kabilang linya, bago binitiwan ni Alexa ang mga salitang tuluyang wumasak sa kanyang pagkatao. Diretso at walang paligoy-ligoy na inamin ni Alexa na may iba na siya, ang kanyang boss na si Victor, at matagal na silang may relasyon. "Nonoy, huwag ka nang umuwi para sa akin," panimula ni Alexa, na tila bang nagbabasa lamang ng isang ordinaryong ulat sa opisina, walang bakas ng pag-aalinlangan o hiya. "Wala nang kasal na mangyayari sa ating dalawa. Kami na ni Victor. Si Sir Victor, ang boss ko rito sa kumpanya. Matagal na kaming nagsasama at mahal ko siya." Parang isang dambuhalang kidlat ang gumuhit sa utak ni Nonoy. Ang kanyang pandinig ay biglang napuno ng isang nakabibinging ugong at ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang naglaho. "Alexa, anong pinagsasabi mo? Biro ba ito? Kung nagtatampo ka dahil natagalan ako rito, ba't
Patawarin mo ko. Pero parating na ako, Alexa. Ito na. Pabalik na ako. Hindi ito biro, Nonoy. Pagputol ng dalaga sa kanyang pagsasalita. Sinabi pa nitong pagod na siya sa isang relasyong malayo at masaya na siya sa marangyang buhay na ibinibigay ni Victor ngayon. Pagod na ako sa kakahintay sa'yo. Pagod na ako sa relasyong puro na lang pangako sa telepono. Iba ang buhay ko ngayon kasama si Victor. Na ibibigay niya sa akin ang lahat ng mga bagay na hindi mo kayang ibigay noon. Nakakapagbiyahe kami sa ibang bansa. Kumakain kami sa mga marangyang lugar. At hindi ko na kailangang mag-alala sa pira. Masaya na ako rito, Nonoy. Pakiusap, tanggapin mo na lang. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Alexa, tila may isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ni Nonoy. Parang gumuho ang mundo ni Nonoy at napaupo siya sa sahig habang nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang cellphone ay halos mabitawan ng kanyang mga kamay na ngayon ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nawalan ng lakas at napasandal siya sa gilid ng kanyang kama. Nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga mata ay unti-unting napupuno ng maiinit na luha. Alexa, bakit? Humihikbing tanong ni Nonoy habang ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng bara ng kanyang emosyon. Ipinaalala niya ang 5 taon ng kanyang dugo at pawis. 5 taon, Alexa. 5 taon ako nagtiis dito sa init, sa gutom, sa pagod. Hindi ako natulog ng maayos. Nag-overtime ako araw-araw hanggang sa mga tugang mga binti ko para lang padalhan ka ng pera. Lahat ng hilingin mo, binili ko para sa'yo. Para sa atin ang lahat ng ito, Alexa. Para sa pangarap nating pamilya. Kaya nga salamat, Nonoy. Malamig na sagot ni Alexa. Pero hindi sapat ang pera at mga padala mo para punan ang lungkot ko rito. At ngayon, nakatagpo na ako ng lalaking physically present para sa akin at kayang higitan ng lahat ng nagawa mo. Huwag mo na akong tatawagan muli. Alexa, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Pauwi na ako. Ngunit bago pa siya makatapos, ay binabaan na siya ng telepono ni Alexa. Tut. Ang tunog ng naputol na linya ay tila ba ang huling tibok ng kanyang mga pangarap. Inilayo ni Nonoy ang telepono sa kanyang tainga at tinitigan ng madilim na screen. Sa loob ng 5 taon, ang screen na iyon ang kanyang naging buhay, ang kanyang liwanag sa gitna ng dilim ng banyagang lupain. Ngunit ngayon, ito ay naging simbolo na ng kanyang pinakamasakit na kabiguan. Nadurog ang kanyang puso sa paraang hindi niya akalaing posible. Isang malakas at gumaralgal na iyak ang tuluyang kumawala sa kanyang dibdib. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod sa sahig ng silid. Walang pakialam kung marinig man siya ng kanyang mga kasamahan sa bed space na nagising dahil sa kanyang pag-atungal. Ang sakit ay napakatindi. Parang may mga kamay na pinuputol ang bawat ugat ng kanyang puso. Ang tapat na pag-ibig, ang kanyang matibay na prinsipyo, at ang kanyang 5 taon ng sakripisyo ay binaliwala lamang at ipinagpapalit sa marangyang pamumuhay ng ibang lalaki. Kasunod ng gabing iyon, ang buhay ni Nonoy ay naging isang buhay na impyerno sa abroad. Ilang gabi siyang hindi makatulog at makakain. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang mga salita ni Alexa na, "Kami na ni Victor," at "Masaya na ako sa marangyang buhay," ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang multo. Ang pagkain ay walang lasa sa kanyang bibig. Bawat subo niya ay tila babuhangin na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan na dati ay matatag ay mabilis na nanghina at pumayat dahil sa tindi ng depresyon. Sa kabila ng matinding pighati, pinilit niyang tapusin ang natitirang mga araw ng kanyang kontrata. Ang kanyang mga kasamahan sa trabaho at maging ang kanyang foreman ay napansin ng kanyang biglaang pananahimik at ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho siya na parang isang robot. Walang nararamdaman, walang kinakausap. Sadyang ginagalaw lamang ang kanyang mga kamay upang tapusin ang mga huling piraso ng makina. Ginawa niya ito dahil sa kanyang natitirang dignidad at prinsipyo. Kahit gumuho ang kanyang personal na mundo, hindi niya hahayaang masira ang kanyang reputasyon bilang isang marangal na manggagawa.
Dumating ang araw ng kanyang flight. Sumakay si Nonoy sa eroplano. Bitbit ang kanyang maleta na ngayon ay naglalaman na lamang ng mga bagay na wala nang patutunguhan. Habang umaangat ang eroplano mula sa lupain ng Middle East, tumingin siya sa bintana. Ang disyerto na kanyang kinatakutan noon ay naging saksi sa kanyang pinakamalaking sakripisyo. Ngunit ang kanyang sariling bayan ang magdudulot sa kanya ng pinakamalaking sugat. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, lumapag ang eroplano sa Maynila. Umuwi siyang luhaan, bitbit ang isang pusong sugatan at mga pangarap na tuluyan ng naging abo ng nakaraan. Naglakad siya palabas ng paliparan, sa parehong lugar kung saan siya mahigpit na niyakap ni Alexa 5 taon na ang nakalilipas. Subalit ngayon, walang sumalubong sa kanya. Walang pamilyar na mukha na may dalang ngiti. Tanging ang malamig na hangin ng Maynila at ang ingay ng lungsod ang sumalubong sa isang lalaking ibinigay ang lahat. Ngumik bumalik na walang-wala. Ang pagbabalik sa mga lugar na naging saksi sa iyong mga pangarap ay isang malupit na parusa kapag ang mga pangarap na iyon ay tuluyan ng winasak ng tadhana. Bitbit ang kanyang nag-iisang maleta na naglalaman ng mga pasalubong na wala ng patutunguhan. Tinahak ni Nonoy ang pamilyar na eskimita patungo sa kanyang inuupahang maliit na bahay. Bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng kadena. Ang mga kalyang dati ay puno ng kulay tuwing naiisip niya si Alexa ay tila ba naging kulay abong alaala na lamang sa ilalim ng makulimlim na kalangitan ng Maynila. Pagdating ni Nonoy sa kanyang lumang bahay sa Pilipinas, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang pinto na madalas niyang guni-gunihin sa Middle East, nabubuksan ni Alexa ng may kasamang yakap at ngiti, ay dahan-dahan niyang itinulak. Ang lumang bisagra ay lumikha ng isang matinis at malungkot na tunog na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Walang amoy ng naglulutong hapunan, walang boses na sumalubong sa kanya. Wala na ang mga gamit ni Alexa. Ang kanyang mga damit, ang mga mamahaling bag na ipinadala ni Nonoy, ang kanyang mga sapatos, at maging ang mga simpleng kurtina na kanyang pinili noon ay wala na. Tuyo at maputi ang mga pader. Tila ba isang silid na hinubaran ng buhay. Humakbang si Nonoy patungo sa gitna ng silid at doon ay napansin niya ang isang bagay sa sulok ng madilim na sahig. Lumuhod siya at dahan-dahang pinulot ang mga ito. Ito ay ilang lumang larawan nilang dalawa na naiwan sa sahig. Mga larawan noong bago pa siya mangibang bansa. Mga panahong simple lang ang kanilang kasuotan. Magkahawak kamay sa isang pampublikong parke. At may mga ngiting busilak at walang bahid ng materyal na ambisyon. Ang mga larawang iyon ay tila ba itinapon na lamang bilang mga basura na hindi nakarapat-dapat isama sa bagong marangyang buhay ni Alexa kasama si Victor. Sa puntong iyon, tuluyan ng binalot ng dilim ang kaisipan ni Nonoy. Sa loob ng ilang buwan, nawala ng direksyon ang kanyang buhay. Ang lalaking kilala sa kanyang kasipagan at walang katapusang lakas sa Middle East ay naging isang buhay na bangkay. Nagkulong siya sa loob ng kanyang lumang bahay. Pinapanatiling nakasara ang mga bintana upang hindi masilayan ang sikat ng araw. Hindi na niya inaayos ang kanyang sarili. Humaba ang kanyang balbas, naging magulo ang kanyang buhok, at labis na nanghina ang kanyang katawan. Ang kanyang mga naipong salapi na bunga ng 5 taon ng dugo at pawis ay nakadeposito lang sa bangko. Walang silbi. Dahil ang nag-iisang dahilan kung bakit niya ito inipon ay wala na sa kanyang tabi. Ang depresyon ay unti-unting lumamon sa kanyang pagkatao at umabot sa puntong ninais na niyang sumuko sa mundo. May mga gabi habang nakatitig sa kisame sa gitna ng kadiliman, tinatanong niya ang kanyang sarili kung may halaga pa ba ang kanyang patuloy na paghinga. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sugat na natamo niya sa pabrika. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan. Isang lalaking ginawa ang lahat, ngunit sa huli ay itinapon pa rin. Isang hapon, habang nakaupo si Nonoy sa kanyang hagdanan sa labas, nakatitig sa kawalan na may mga matang walang buhay, napansin siya ng isang matandang kapitbahay. Ito ay si Mang Jose, isang 75 taong gulang na karpintero na nakakilala kay Nonoy mula pa noong bata pa ito. Lumapit ang matanda. May hawak na 2 baso ng mainit na kape at naupo sa tabi ng nanghihinang binata. "Nonoy, uminom ka muna,"
Malumanay na wika ni Mang Jose, sabay abot ng baso. Hindi gumalaw si Nonoy na natiling nakatingin sa simento. Para saan pa, Mang Jose? Wala na po ang lahat ng pinaghirapan ko. Lahat ng sakripisyo ko sa abroad, napunta lang sa wala. Pinagpalit ako sa mayaman. Huminga ng malalim si Mang Jose. Tinapik ang balikat ni Nonoy at nag-iwan ng mga salitang nagpabago sa kanyang pananaw. Tumingin ng matanda sa mga mata ng binata at sinabi, "Huwag mong sayangin ang buhay mo sa galit. Gawin mong inspirasyon ng kabiguan." Tumingin si Nonoy kay Mang Jose. May luha na namang nagbabadya sa kanyang mga mata. Ang buhay ay hindi natatapos dahil lang iniwan ka ng isang tao, Nonoy. Oo, masakit ang ginawa niya sa'yo. Pero kung mananatili ka dinalian sa dilim, pinatutunayan mo lang na tama ang pag-iwan niya sa'yo. Ipakita mo sa mundo at higit sa lahat sa sarili mo na ang halaga mo ay hindi itinatakda ng taong hindi marunong magpahalaga sa'yo. Mayroon kang pinaghirapang ipon. Gamitin mo yan para itayo ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ng matanda ay tila ba isang malamig na tubig na gumising sa natutulog na kaluluwa ni Nonoy. Noong gabing iyon, matagal na tinitigan ni Nonoy ang kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang lalaking kawa-uwawa. Ngunit nakita rin niya ang mga kalyo sa kanyang kamay, ang mga patunay ng kanyang kakayahang magtiis at lumaban. Dahil dito, pinunasan ni Nonoy ang kanyang mga luha at nagpasyang bumangon. Hindi na niya hahayaang ang kanyang nakaraan ang magdikta sa kanyang hinaharap. Kung kaya niyang mabuhay at magtagumpay sa malupit na klima ng Middle East, kaya niya ring mabuhay sa sarili niyang bayan ng mag-isa. Kinabukasan, nagtungo si Nonoy sa bangko upang i-withdraw ang bahagi ng kanyang mga naipon. Alam niyang hindi niya pwedeng ibalik ang nakaraan, ngunit pwede niyang baguhin ang kanyang kasalukuyan. Sa kanyang karanasan bilang machine operator at dating delivery rider, pamilyar siya sa takbo ng lohistika at transportasyon. Nagpasya siyang gamitin ang lahat ng naipon niyang pera sa Middle East upang magtayo ng isang maliit na trucking business. Bumili siya ng 2 segunda manong 6 na gulong na truck, 6-wheeler cargo trucks, at nag-apply ng mga kinakailangang prangkisa at permit sa gobyerno. Pinangalanan niya ang kanyang maliit na negosyo na NBY Transport, ang kanyang mga inisyal, bilang simbolo ng kanyang bagong sariling pagkakakilanlan. Subalit ang mundo ng negosyo sa Pilipinas ay hindi isang madaling landas. Noong una ay naging napakahirap para kay Nonoy. Ang merkado ng lohistika sa Maynila ay pinatatakbo ng mga dambuhalang kumpanya na mayroon ng pangalan at subok na ng mga kliyente. Dahil baguhan ng kanyang kumpanya, ilang beses siyang nalugi dahil sa matinding kompetisyon. May mga linggo na walang nakukuha na booking ang kanyang mga truck, habang ang mga bayarin sa parking, krudo at maintenance ng mga sasakyan ay patuloy na pumapatak. Bukod sa kompetisyon, hinarap din ni Nonoy ang mas masakit na katotohanan ng buhay, ang kataksilan ng kapwa. Dahil sa kanyang likas na kabaitan, may mga tao pa siyang pinagkatiwalaan na nagtatangkang manloko sa kanya. Isang mekaniko na kanyang kinuha ang nagnakaw ng mga mamahaling piyesa ng kanyang truck at pinalitan nito ng mga sirain. At isang driver na kanyang pinagkatiwalaan sa singilan ang tumakbo tangay ang bayad ng isang malaking kliyente. Ang mga pangyayaring ito ay tila ba muling nagpaalala sa kanya sa sakit na idinulot ni Alexa, ang hirap ng magtiwala sa kapwa. Ngunit hindi sumuko si Nonoy. Ang Nonoy na nasa Middle East na nagtiis sa lason ng pangungulila at nakapapasong init ay mas matatag na ngayon. Ang bawat dagok sa kanyang negosyo ay hindi niya tinakbuhan. Sa halip, ito ay kanyang hinarap ng may mas matinding determinasyon. Dahil wala na siyang tiwala sa ibang mga driver noong una, siya mismo ang nagmaneho ng truck. Gabi-gabi, habang ang buong lungsod ay natutulog, gising si Nonoy sa likod ng manibela ng kanyang truck,
Binabaybay ang kahabaan ng North Luzon Expressway at South Luzon Expressway upang maghatid ng mga gulay, semento at mga kagamitan sa iba't ibang probinsya. Hindi lamang siya driver, siya mismo ang nagbuhat ng mga kargamento kasama ang kanyang nag-iisang pahinanti. Binuhat niya ang mga mabibigat na sako at kahon hanggang sa ang kanyang mga balikat ay mamula at magpasa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ng kanyang pawis ay hindi para sa isang taong iiwan din siya, kundi para sa kanyang sariling imperyo. Sa umaga naman, matapos ang buong magdamag na pagbiyahe, hindi pa rin siya nagpapahinga. Siya mismo ang nag-asikaso ng mga papel araw at gabi. Naglalakad sa mga opisina ng Bureau of Internal Revenue, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at nakikipagpulong sa mga potensyal na kliyente upang mag-alok ng kanyang serbisyo. Pilit niyang pinag-aralan ang sistema ng buwis, accounting at pamamahala ng mga tao. Mga bagay na hindi niya natutunan sa pabrika, ngunit pinilit niyang masterin upang masigurong magtatagumpay ang kanyang bagong sinimulang negosyo. Isang gabi, habang nagpapahinga si Nonoy sa loob ng kanyang truck sa isang gasoline station sa gitna ng biyahe patungong Batangas, pinunasan niya ang kanyang muka gamit ang isang basahang bimpo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may mga bagong langis at sugat mula sa pagkukumpuni ng makina ng truck kanina. Ngumiti siya ng bahagya. Ang kanyang puso ay may kurot pa rin ng nakaraan, ngunit ang kurot na iyon ay hindi na nagdudulot ng luha. Ang kanyang sakit ay naging lakas upang patunayan sa sarili na kaya niyang magsimulang muli mula sa simula. Napagtanto niya na ang 5 taon niya sa Middle East ay hindi pala nasayang. Doon niya natutunan ang tunay na kahulugan ng disiplina, tibay ng sikmura at ang sining ng pagtitiis. Ang kanyang kabiguan sa pag-ibig ay naging isang malupit na guro na nagluwal sa isang bagong Nonoy. Isang lalaking hindi na umaasa sa pagpapatatag ng iba, kundi isang lalaking kaya nang magtayo ng kanyang sariling daigdig gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang panahon ay may sariling paraan ng paghihiganti at pagpapala. Sa daigdig ng komersyo, ang pangalan ay hindi ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban sa bawat puyat, sa bawat tapat na serbisyo at sa bawat tamang desisyon. Sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na sipag, diskarte at katapatan sa mga kliyente, unti-unting lumago ang negosyo ni Nonoy. Ang mga gabing siya mismo ang humahawak ng manibela at nagbubuhat ng mga kargamento ay nagbunga ng tiwala mula sa malalaking korporasyon na nangangailangan ng mabilis at mapagkakatiwalaang pagbibiyahe ng kanilang mga produkto. Mula sa isang lumang truck, nagdagdag siya ng mga sasakyan hanggang sa maging isang malaking logistics company na kilala sa buong rehiyon. Ang NBY Transport, na dati ay may 2 segunda manong unit lamang, ay naging isang dambuhalang imperyo ng mga modernong wing van, container truck at mga warehouse na estratehikong nakatayo sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Makalipas ang ilang taon, si Nonoy ay naging isa na sa pinakamatagumpay at iginagalang na negosyante sa bansa. Ang kanyang kwento mula sa pagiging isang marangal na OFW patungo sa pagiging isang tycoon ay naging inspirasyon sa marami. Dahil sa kanyang tagumpay, nakabili siya ng malaking bahay sa isang eksklusibong subdibisyon sa Taguig at nagkaroon ng koleksyon ng mga mamahaling sasakyan na dati ay nakikita lamang niya sa mga showroom noong siya ay isang delivery rider pa. Ngunit, nanatiling nakatapak sa lupa ang kanyang mga paa. Hindi binago ng salapi ang kanyang pagkatao. Hindi niya nalimutan ang lasa ng pawis at ang hapdi ng gutom. Dahil dito, madalas siyang tumulong sa mahihirap at nagbibigay ng mga scholarship sa mga anak ng kanyang mga manggagawa at sa mga batang kapuspalad na nagnanais makapagtapos ng pag-aaral. Isang umaga, ang sikat ng araw ay marahang pumasok sa malalaking bintanang salamin ng kanyang marangyang opisina sa pinakatuktok ng NBY Logistics Tower. Nakaupo si Nonoy sa kanyang malaking leather chair, suot ang isang selyadong pasadyang suit. Hawak niya ang isang tasa ng kape habang nagsusuri ng mga resume para sa isang mataas na posisyon bilang Corporate Operations Manager. Isang pwesto na nangangailangan ng mahigpit na kwalifikasyon at may malaking sweldo.
Nilipat niya ang sumunod na pahina ng mga aplikante. Subalit sa kanyang pagtingin sa kanang bahagi sa itaas ng papel, natigilan siya sa isang pamilyar na pangalan, Alexa Ramirez. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa larawan ng kanyang dating kasintahan. Ang mukha sa litrato ay ang parehong mukha na kanyang itinabi sa kanyang pitaka sa loob ng 5 taon sa Middle East. Ngunit may kakaibang bakas ng pagod at hapis na hindi niya nakasanayan noon. Binasa ni Nonoy ang kanyang employment history. Nakasaad doon na nagtrabaho ito sa kumpanya ni Victor. Ngunit natapos ang kanyang panunungkulan doon 2 taon na ang nakalilipas at mula noon ay palipat-lipat na lamang ito sa mga maliliit na kumpanya. Huminga ng malalim si Nonoy. Ang kanyang puso na akala niya ay ganap ng bato ay nagkaroon ng mabilis na pintig. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa bigat ng nakaraan na biglang kumatok sa kanyang kasalukuyan. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa upang kausapin ang kanyang sekretarya. Grace, papasukin mo na ang susunod na aplikante. Utos ni Nonoy sa isang kalmado ngunit otoritatibong boses. Copy, Sir Nonoy. Papasukin ko na po si Miss Ramirez. Sagot ng sekretarya. Di nagtagal, pinapasok ng kanyang sekretarya ang aplikante. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang babaeng may hawak na folder, naka-corporate attire na pilit na pinananatiling maayos sa kabila ng halatang kalumaan nito. Si Alexa iyon. Nakayuko siya ng bahagya bilang paggalang sa pinuno ng kumpanya na kanyang haharapin. Hindi muna tumitingin sa mukha ng taong nasa kanyang harapan. Magandang umaga po, Mr. President. Ako po si Alexa Ramirez. Nag-a-apply para sa... Bago pa man matapos ni Alexa ang kanyang sasabihin, dahan-dahaning ibinaba ni Nonoy ang hawak nitong resume at tumingin ng diretso sa kanya. Sa pag-angat ng mukha ni Alexa, nanlaki ang mga mata nito at napasinghap nang makita kung sino ang nakaupo sa silya ng presidente. Ang folder na kanyang hawak ay bahagyang nawalan ng kapit sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kulay sa kanyang mga pisngi ay tila pa biglang naglaho. Hindi ito makapaniwala na ang bating mahirap na OFW na kanyang ipinagpalit dahil sa kawalan ng pera. Ang lalaking kanyang binaliwala at binitawan ng telepono habang umiiyak ay ang makapangyarihang may-ari ng kumpanyang kanyang ina-applyan. Nonoy, bulong ni Alexa. Halos hindi lumabas ang kanyang boses sa tindi ng gulat at hiya. Ipinatong ni Nonoy ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa, magkakawing ang mga daliri, habang nananatiling kalmado at walang mababakas na galit o emosyon ng kanyang mukha. Maupo ka, Miss Ramirez. Dahan-dahang naupo si Alexa sa silyang nasa tapat ng mesa ni Nonoy. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay hindi malaman kung saan titingin. Sa marangyang opisina ba? Sa mga parangal na nakasabit sa pader na may pangalan ni Nonoy? O sa lalaking nasa kanyang harap na ngayon ay tila isang napakataas na bundok na hindi niya kayang abutin? Kamusta ka, Alexa? Basag ni Nonoy sa katahimikan. Ang kanyang boses ay formal. Tila ba isang estranghero lamang ang kanyang kinakausap? Napalunok si Alexa. Pilit na hinahanap ang kanyang lakas ng loob. Nonoy, hindi ko alam na iyo itong kumpanya. NBY Logistics. Nonoy Bernardo Ibanez. Ngayon ko lang napagtanto. Ito ang bunga ng 5 taon sa Middle East at ng mga taon ng pagpupursigi ko rito sa Pilipinas matapos akong umuwi. Sagot ni Nonoy. May mababang tono ngunit puno ng bigat. Nakita ko ang resume mo. Maganda ang background mo. Ngunit napansin ko na umalis ka sa kumpanya ni Victor 2 taon na ang nakalilipas. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang kumpanyang sinasabi mong nagbigay sa iyo ng marangyang buhay. Naitungo ni Alexa ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha ng pagsisisi. Iniwan ako ni Victor, Nonoy, noong nakaraang 2 taon. Noong nalugi ang isa sa mga negosyo niya, naghanap siya ng mas mayamang kliyente na pwedeng makatulong sa kanya.
Pinagpalit niya ako sa isang anak ng mayamang investor. Lahat ng ibinigay niya sa aking mga sasakyan, gamit at luho, binawi niya dahil lahat ng yun ay nakapangalan sa kumpanya niya. Humigbi si Alexa. Nilalabas ang sakit na matagal na niyang kinikimkim. Naging sunod-sunod ang malas ko, Nonoy. Nawalan ako ng trabaho at ngayon, hirap na hirap akong humanap ng posisyon na may sapat na sweldo para buhayin ang sarili ko at ang pamilya ko. Ang akala kong marangyang buhay na magpapasaya sa akin, pansamantala lang pala. Isang malaking pagkakamali ang lahat. Tumingin si Alexa kay Nonoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at pagkilala sa kanyang nagawang kasalanan noon. Patawarin mo ako, Nonoy. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo 5 taon na ang nakalilipas. Nasilaw ako. Naging mangmang ako. Ngayong nakikita kita, alam kong huli na ang lahat. Pero gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan ko ang bawat segundo ng pag-iwan ko sa iyo. Nakinig si Nonoy sa bawat salita ni Alexa. Walang pait sa kanyang puso. Wala ring pagnanais na gumanti o magmalaki. Ang matinding galit at bighati na kanyang dinala sa kanyang silid sa Middle East at sa kanyang lumang bahay ay matagal nang natunaw sa bawat patak ng pawis na kanyang inilaan sa kanyang negosyo. Ang kanyang tagumpay ay hindi niya binuo para saktan si Alexa, kundi para itayo ang kanyang sariling dignidad. Pinatawad na kita, Alexa. Matagal na. Mahinahong wika ni Nonoy. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na hindi ko pwedeng isakay sa mga truck ko kung gusto kong umasenso. Kung hindi dahil sa sakit na idinulot mo, hindi ako magkakaroon ng lakas na magtayo ng kumpanyang ito. Sa isang banda, ang kabiguang iyon ang nagturo sa akin kung paano maging tunay na matatag. Inayos ni Nonoy ang mga papeles sa kanyang mesa at tinitigan ang kanyang dating kasintahan. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, ngunit sa pagkakataong ito, magkaiba na ang kanilang mundong ginagalawan. Noon, si Alexa ang nasa itaas, ang may magandang trabaho sa opisina, ang hinahatid ng sports car, ang may hawak ng kapangyarihang magdesisyon kung mananatili ba siya sa isang mahirap na OFW. Si Nonoy naman ang nasa ibaba, ang nagmamakaawa sa telepono, ang basang-basa ng langis at pawis, ang nagtitiis sa lamig ng pangungulila. Ngunit ang gulong ng tadhana ay umikot ng ganap. Ngayon, si Nonoy na ang nakapupuo sa silya ng kapangyarihan bilang isang iginagalang na pinuno. Habang si Alexa ay isang aplikanteng humihingi ng pagkakataon upang mabuhay ng marangal mula sa kanyang kumpanya. Wala nang natitirang tulay sa pagitan ng kanilang nakaraan. Ang pagmamahala na sumumpa sa paliparan ng Maynila ay tuluyan ng naging bahagi ng kasaysayan. At ang 2 taong dating nagbabahagi ng isang banig ay nakatayo na ngayon sa magkabilang dulo ng isang malawak at hindi na matatawid na agwat ng tagumpay at pagsisisi. Ang hangin sa loob ng marangyang opisina sa pinakatuktok ng NBY Logistics Tower ay nanatiling malamig. Ngunit ang atmosfera ay binalot ng isang mabigat na emosyon. Sa pagitan ng 2 taong dating nangarap na magkasamang tatanda, may isang malawak na lamesang kahoy na gawa sa mamahaling nara ang nagsisilbing hangganan ng kanilang mga bagong daigdig. Si Nonoy, na nakaupo ng tuwid at may dignidad sa kanyang leather chair, ay tahimik na nagmamasid. Sa kanyang harapan, ang babaeng minsan niyang sinamba at iniyakan gabi-gabi sa gitna ng disyerto ay tila ba isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Bakas kay Alexa ang matinding pagod at kawalan ng kinang sa mga mata. Ang kanyang dating mapagmataas na tindig noong mga panahong nalalason pa siya ng karangyaan sa Maynila ay tuluyan ng napalitan ng isang bagsak na balikat. Ang kanyang mga labi na dating mabilis magsalita ng mga masasakit na kataga sa telepono ay nangingimig ngayon sa hiya. Ang kanyang mga kasuotan, bagamat pilit na pinananatiling formal para sa isang job interview, ay halatang luma na at nawalan na rin ng dating gilas. Ang kanyang balat na dati ay makinis at laging may kolorete ay kakikitaan ngayon ng mga linya ng stress at labis na pag-aalala.
Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Nonoy na iniwan din pala ito ni Victor matapos magsawa, nabaon sa utang at nawalan ng trabaho. Sa gitna ng kanyang paghikbi, unti-unting inilatag ni Alexa ang kanyang sinapit na kapalaran matapos niyang piliing talikuran ang tapat na pag-ibig ng isang OFW. Hindi ko akalaing magiging ganito ang hantunan ko, Nonoy. Panimula ni Alexa. Habang ang kanyang boses ay gumaralgal, pilit na pinupunasan ang luhang pumatak sa kanyang pisgi gamit ang isang lumang panyo. Noong una, akala ko nakuha ko na ang langit. Lahat ng hilingin ko kay Victor ibinibigay niya. Pero mabilis palang magsawa ang mga taong yaman lang ang kayang ipagmalaki. Nung magsimula ng magkaproblema ang kumpanya niya at nabaon siya sa mga utang dahil sa maling pamumuhunan, doon ko nakita ang tunay niyang ugali. Tumingin si Alexa sa sahig, hindi kayang salubungin ang kalmadong titig ni Nonoy. Naging madalas ang pananakit niya sa akin sa salita at kalaunan nang tuluyan ng bumagsak ang negosyo niya, pinalayas niya ako sa kondo at kinuha ang lahat ng gamit na ipinahiram niya sa akin. Dahil sa gulo na idinulot ng hiwalayan namin sa loob ng opisina, napatalsik din ako sa trabaho. Wala akong natirang ipon dahil lahat ng sweldo ko noon ay nagamit ko lang sa pagpapanatili ng isang marangyang buhay na hindi naman talaga sa akin. Habang nakikinig si Nonoy, pansamantalang bumalik ang hapdi ng nakaraan at sumagi sa kanyang isip ang maghiganti at ipahiya si Alexa. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang isipan ay nilakbay ng mga alaala ng kanyang 5 taong kalbaryo sa Middle East. Naalala niya ang gabing nanginginig ang kanyang mga tuhod sa pagod habang nag-overtime sa tabi ng maingay na makina. Naalala niya ang hapdi ng kanyang mga luha habang nakasubsub sa unan ng kanyang masikip na bed space matapos nitong sabihin na may iba na siya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang ikinalat sa ibabaw ng mesa. May isang tinig sa loob ng kanyang ulo na nagsasabing ito na ang perpektong pagkakataon upang ibalik kay Alexa ang lahat ng sakit. Ang sabihin sa kanya kung gaano siya kawalang kwenta. Ang ipamukha sa kanya na siya ay isang basurang itinapon na ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang harapan. At ang palayasin siya sa kumpanya nang may matinding kahihiyan sa harap ng lahat ng mga empleyado. Ngunit naalala niya ang turo ng kanyang mga magulang tungkol sa kabutihan. Naalala ni Nonoy ang kanyang yumaong ama at ina, mga simpleng tao sa probinsya na nagturo sa kanya na ang karangalan ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magpabagsak ng kapwa, kundi sa kanyang kakayahang magtimpi at manatiling marangal sa gitna ng kawalan. Naalala rin niya ang mga salita ni Mang Jose na huwag sayangin ang buhay sa galit. Ang paghihiganti ay isang lason na magpapanatili lamang sa kanya sa kadiliman ng nakaraan at siya ay matagal nang lumakad patungo sa liwanag. Huminga siya ng malalim at mahinahong sinabi, "Alexa, matagal na akong nakausad." Ang kanyang boses ay walang bakas ng puot, walang tonong mapagmalaki, at walang pagnanais na manakit. Ito ay isang formal at payapang pahayag ng isang lalaking malaya na sa kanyang mga sugat. Ang mga salitang iyon ay tila ba isang malupit na hatol sa budhi ni Alexa. Umiyak ng husto si Alexa at humingi ng tawad sa kanyang mga nabing pagkakamali. Ang kanyang mga hikbi ay naging malalakas na tangis na pumuno sa tahimik na silid ng presidente. "Patawarin mo ko, Nonoy. Patawarin mo ko." Pagsisisi ni Alexa habang nakahawak sa kanyang mukha. "Sana pala hindi kita iniwan. Sana pala nakontento ko sa kung anong mayroon tayo noon. Ang tanga-tanga ko dahil ipinagpalit ko ang isang katulad mo na ibinigay ang buong buhay para sa akin. Sa isang lalaking pera lang ang tingin sa akin. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, Nonoy. Kung pwede ko lang baguhin ang lahat." Ngunit ngumiti lang si Nonoy at sinabing hindi niya kailangang gumanti upang patunayang nanalo siya sa buhay. Ang kanyang ngiti ay may kasamang malalim na lungkot para sa sinapit ng kanyang dating kasintahan. Ngunit mayroon din itong kapanatagan ng isang taong alam ang kanyang sariling halaga. Ang tagumpay, Alexa, ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang nagmamakaawa sa paanan mo matapos kanilang saktan. Malumanay na pahayag ni Nonoy habang nakatitig sa umiiyak na dalaga. "Hindi ko kailangang makita kang nagdurusa para lang masabi kong nakabawi ako sa buhay.
Ang pinakamalaking patunay na nagtagumpay ako ay ang katotohanang kaya kitang harapin ngayon ng walang galit at kaya kong magsalita ng hindi nanginginig ang aking boses sa puot. Ang nakaraan natin ay natapos na sa araw na ibinaba mo ang telepono 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang kinuha ni Nonoy ang folder na naglalaman ng mga dokumento ni Alexa. Inabot niya ang resume nito at kalmading sinabi, "Tungkol sa trabaho, mas mabuting humanap ka na lang ng ibang kumpanya." Tumingin si Alexa kay Nonoy sa pamamagitan ng kanyang mga matang lumuluha. Batid niya ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi ito isang paghihiganti. Ito ay isang profesional at personal na hangganan. Alam ni Nonoy na ang pagtanggap kay Alexa sa loob ng kanyang kumpanya ay magdadala lamang ng mga hindi kinakailangang alaala at komplikasyon sa isang buhay na kanyang pinaghirapang iayos. Ang kumpanyang NBY Logistics ay itinayo para sa kanyang hinaharap. At sa hinaharap na iyon, wala na itong espasyo para sa isang taong sumira sa kanyang tiwala. Naiintindihan ko, Nonoy. Salamat pa rin dahil kinausap mo ko. Mahinang wika ni Alexa habang tinatanggap ang kanyang resume gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Tumayo si Alexa, isinukbit ang kanyang lumang bag at dahan-dahang humakbang patungo sa pinto. Umalis si Alexa na luhaan at may bitbit na matinding pagsisisi. Sa kanyang bawat hakbang palabas ng opisina ng presidente, alam niyang hindi lamang ang trabaho ang kanyang tuluyang naitapon, kundi ang huling pagkakataon na makasama ang isang lalaking nagmahal sa kanya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang kanyang pagsisisi ay magiging isang permanenteng anino na magpapaalala sa kanyang maling pagpili habang buhay. Nang magsara ang pinto, muling bumalik ang katahimikan sa loob ng opisina. Subalit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakabibingi o malungkot gaya ng sumalubong sa kanyang lumang bahay ilang taon na ang nakalilipas. Ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan at kalayaan. Naiwan si Nonoy na nakatanaw sa bintana ng kanyang opisina. Lumapit siya sa malaking salaming pader at tumingin sa ibaba. Mula sa kanyang kinaroroonan, makikita ang daan-daang mga truck ng NBY Logistics na maayos na pumapasok at lumalabas sa loading bay, naghahanda para sa kani-kanilang mga biyahe patungo sa iba't ibang sulok ng bansa. Nakita niya ang mga manggagawa na masayang nag-uusap habang nagbubuhat ng mga kargamento, mga taong nabibigyan niya ng marangal na kabuhayan dahil sa kanyang pagsusumikap. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Batid na ang tunay na tagumpay ay ang manatiling mahabuting tao sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas. Napagtanto ni Nonoy na ang kanyang krusada mula sa pagiging isang delivery rider, konstruksyon, pagiging isang OFW sa Middle East, at ang pagiging isang logistics tycoon ay hindi lamang pala isang kwento ng pagpapayaman. Ito ay isang paglalakbay ng kanyang kaluluwa upang matutunan ang sining ng pagpapatawad at pagpapanatili ng busilak na puso. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang kanyang malaking bahay, ang kanyang mga mamahaling sasakyan o ang kanyang posisyon bilang presidente ng kumpanya. Ang tunay na kayamanan ay ang katotohanang hindi niya hinayaang gawin siyang masamang tao ng isang malupit na mundo. Inilagay ni Nonoy ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Tumingala siya sa kalangitan ng Maynila na ngayon ay napupuno ng liwanag ng sikat ng araw. Ang mga ulap ay dahan-dahang napapadpad ng hangin, tila ba nagpapakita ng isang malinaw at malawak na bukas. Napangiti siya ng may kapanatagan, handa nang salubungin ang bagong umaga na puno ng pag-asa at tunay na kaligayahan. Ang kanyang mga lumang sugat ay tuluyan ng naghilom, nag-iwan na lamang ng mga pilat na magsisilbing paalala na minsan siyang lumaban, minsan siyang nadurog. Ngunit sa huli, siya ay bumangon at nagtagumpay ng may malinis na budhi at payapang puso. Wakas.